Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1251 hanggang 1270. Kabanata 1251. Pagkatapos timbangin ang mga panganib, tumanggo si Bennett. Nakita na niya ang dating hitsura ni Callan noon. Ang kanyang kasalukuyang hitsura ay malamang na dahil sa katotohanan na ang kanyang true energy ay nawala, at wala na siya sa mundong ito. Sa pilitang pinalawig ang kanyang buhay. Ang kasalukuyang Callan ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanya. Matapos ayusin ni Henry ang logistics, sina Bennett, Callan, at ang walang malay na si James ay sumakay sa helicopter at umalis patungong kapital. Tungkol naman kay Henry, matiyag ang naghintay sa lugar gaya ng iniutos sa kanya. Sa kalaunan ay bumalik si Jackson at nakita ang mga tropang militar na nakatalaga sa paligid ng lugar. Alam niyang malamang na hiniling ni James ang mga serbisyo ng mga taong ito, kaya nilapitan niya sila. Gayunpaman, hindi mabilang na mga baril ang agad na itinutok sa kanya sa sandaling lumakad siya palapit sa tropa. Sinabi niya ang kanyang layunin, hinahanap ko ang iyong commander-in-chief. Ang mga sundalo ng Red Flame Army ay hindi magpapabaya sa kanilang pagbabantay ng ganoon kaga. Itinoon nila ang kanilang mga baril kay Jackson habang ang mensahe ay ipinadala kay Henry. Matapos matanggap ni Henry ang balita, mabilis siyang sumugod. Tumingin siya kay Jackson at nagtanong, "Sino ka?" Sumagot si Jackson, "Ang pinuno ng Mount Thunder Sect, si Jackson." Si Henry ay walang ideya kung anong uri ng titulo ang pinuno ng Mount Thunder Sect, ngunit nakilala niya ang pangalan, Jackson. Mabilis niyang inutusan ang mga sundalo, "Tumayo kayo, mga lalaki." "Oo, sir." Itinutok ng mga sundalo ng Red Flame Army ang kanilang mga baril at umatras. Sinabi ni Henry, "Sinabi sa akin ng Grand Patriarch ng mga Kayden na pamilyar ka sa nangyari dito at inutusan akong makinig sa iyong mga utos." Itinuro ni Jackson ang gumuhong bulubundukin sa unahan nila at sinabing, "Maraming tao ang nakalibing sa ilalim ng mga bundok na iyon. Kailangan mong hukayin ang mga durog na bato at iligtas sila." Tumanggo si Henry, "Sige." Ang mga kagamitan sa pagsadyep ay nasa daan na habang nagsasalita kami at inaasahang darating sa lalong madaling panahon. I-assess natin ang sitwasyon sa ngayon. "Yes, please follow me," sabi ni Jackson habang mabilis na tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Pinamunuan niya si Henry at ang ilan sa mga sundalo ng Red Flame Army. "Anong nangyari dito?" Nagtanong si Henry habang papunta sa gumuhong bulubundukin ng Mount Thunder. Si Jackson ay halos nalalapit tungkol sa mga kaganapan na naganap dito at ipinaliwanag ito ng detalyado. Sa wakas ay nalaman ni Henry ang tungkol sa kasaysayan at mga komplikado sa likod ng mga sinaunang martial artist. Huminga siya ng malalim habang sinusubukang i-proseso ang lahat ng ito at sinabing, "Hindi ko akalain na magdadaan si James sa ganoong kaikling panahon." Sa kalaunan ay dumating ang grupo sa mga guho ng Mount Thunder. Bagamat nawasak ang lugar, nagawa pa rin ni Jackson na tansyahin ang pasukan ng underground shelter. Itinuro niya ang isang lugar sa guho at sinabing, "Dapat nasa paligid ang pasukan. Hindi ito dapat tumagal ng maraming oras kung magsisimula tayong maghukay mula sa lugar na ito." "Sige." Tumanggo si Henry at sinabing, "Kapag dumating ang Black Dragon Army at Blythe Army, sisimulan natin agad ang rescue operation." Nanatili si Henry at nakipagtulungan kay Jackson upang iligtas ang mga tao sa ilalim ng lupa. Ang lahat ng mga martial artist na nakakuha ng core ay tumakas ng mabilis at hanggat kaya nila. Samantala, ang mga hindi nakakuha ng isa ay humabol sa mga gumawa habang tinangka nilang agawin ito sa kanila. Ligtas na nakarating si James sa mansyon ng mga Kayden sa kapital sa panahong ito. Sa likod bahay ng mansyon ng mga Kayden, inilagay ni Bennett ang walang malay na si James sa isang kama at mabilis na nagsulat ng isang race eta. Inutusan niya ang mga miyembro ng pamilya na mabilis na bumili ng mga sangkap at idikak ito ng naaayon. Umupo si Callan sa tabi ng kama at patuloy na binabantayan ang mga pinsala at kondisyon ni James.
Matapos ayusin ni Bennett ang lahat ng kailangan niyang gawin, lumapit siya at nagtanong, ano sa palagay mo ang pinsala ni James? Napailing si Callan sa pagkabigo at sinabing, kung ako ay nasa aking kalakasan, magagamit ko ang aking makapangyarihang true energy para patagilan ang kanyang buhay ng pilit. Hanggat kaya ko siyang magkamalay, sigurado akong kaya niyang iligtas ang sarili niya gamit ang sarili niyang medical skills. Nasaksihan ni Callan ang husay ni James sa medisina. Ang mga tungkulin ay binaligtad noon kung saan si Callan ay malubhang nasugatan at nasa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, hinayla siya ni James mula sa mga pangani-kamatayan gamit ang ilang pilak na karayom. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1252. Hindi pa nakita o narinig ni Callan ang gayong mahimalang kasanayan sa medisina. Iyon ay isang ibinigay na katotohanan. Sarkastikong sagot ni Bennett, kung nasa kalakasan ako, madali ko rin siyang magising. Isa rin siyang 8th rank Grandmaster at maaaring gamitin ang kanyang true energy para piliting pahabain ang buhay ni James kung hindi siya sumali sa mga nakaraang laban. Ito ang dahilan kung bakit sigurado siyang makakalagpas si James. Alam niyang kapag nagkamalay si James, unti-unti siyang makakabawi sa buong kalusugan pagkatapos ng ilang oras na gumaling. Bigla na namang bumulwak ang dugo sa labi ni James. Nang makita niya ito, naging desperado ang ekspresyon ni Bennett. Agad siyang tumakbo patungo sa kabinet ng gamot, naghukay ng ilang maliliit na bote, at nagbuhos ng hindi mabilang na elixir. Pilit niyang pinasok ang mga tabletang ito sa bibig ni James at pinakilos ang kanyang true energy sa pagsisikap na patatagin ang mga pinsala. Makalipas ang 10 minuto, mahinang napasando si Bennett sa upuan at pinunasan ang pawis sa noo. Si Callan wore a solemn expression as he said, magiging problema kung maulit ito. Siya ay malubhang nasugatan hanggang sa punto kung saan ang mga regular na healing elixir ay hindi gagana sa kanya. Kailangan niya ng patuloy na pinagmumulan ng true energy upang mapanatili ang kanyang puwersa sa buhay. Ang aking tunay na enerhiya ay nagkalat na, at hindi mo na kayang pakilyusan pa ang sa iyo. Higit pa rito, ang iyong true energy ay hindi kahit isang maliit na bahagi ng kung ano ito sa iyong kasaganaan. Alam ko, ngunit ano pa ang maaaring gawin sa ngayon? Huminga ng mahina si Bennett. Kumuha siya ng isang elixir at inubos ito, nagpatuloy upang pinuhin ang enerhiya ng elixir upang maibalik ang kanyang true energy. Sabi ni Callan, kung ayaw mong gamitin ang go, kailangan mong humanap ng ilang tao na may malakas na true energy. Kakailanganin nilang magpalitan ng paggamit ng kanilang true energy para pagalingin at mapanatili ang kanyang kondisyon. Samantala, kakailanganin mo ring i-recover ang true energy mo para tuluyang ma-stabilize ang kanyang mga pinsala. Naintindihan ni Bennett ang mga sinasabi sa kanya. Sa kasamaang palad para sa kanila ang lahat ng malalakas na martial artist ay pumunta sa Mount Thunder Sec upang lumahok sa Mount Thunder Conference. Sa kasamaang palad, marami ang namatay, at hindi mabilang ang nasugatan sa Mount Thunder Conference. Kahit na sinong malalakas na martial artist ang makaligtas sa laban, tiyak na magtatago sila at hindi na sila muling maglalantad. Saan siya maghahanap ng malalakas na martial artist na may malalakas na reservoir ng true energy na kailangan para mapanatili si James? Bantayan mo siya. Dadalhin ko dito ang ilan sa mga nakababatang miyembro ng pamilya ko. Tumayo si Bennett at nagmamadaling iniwan ang dalawa. May mga martial artist pa rin na available. Karamihan sa kanila ay pang-4 at ika-5 ranggo na mga Grandmaster. Bagamat wala silang makapangyarihang true energy bilang mga nasa mas matataas na ranggo, sapat na ito para pahabain ang buhay ni James kung sila ay humalili. Hanggat mayroon siyang sapat na oras upang mabawi ang kanyang tunay na enerhiya, pagkatapos ay maaaring ganap na maging matatag ang kondisyon ni James pagkatapos nito. Hindi nagtagal, 7 hanggang 8 miyembro ng pamilya ni Caden ang nagpakita. Utos ni Bennett, mula ngayon, maghahalinhinan kayong gamitin ang inyong true energy para mapanatili ang sigla ng katawan ni James. Pagkatapos maubos ang kalahati ng iyong true energy, magpapalit ka at magpapahinga para maibalik ang iyong true energy. Kailangang ipagpatuloy ang prosesong ito para manatiling buhay si James. Naiintindihan. Bahagyang tumango ang mga miyembro ng pamilya. Bagamat lahat sila ay personal na ayaw kay James, hindi sila nang ahas na suwayan ang utos ng kanilang Grand Patriarch. Nag-aalalang tiningnan ni Callan ang mga kabataan.
Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay dumating na sa puntong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang iwan ang buhay ni James sa mga kamay ng mga kabataang ito. Pagkautos niya ay tumalikod na din si Bennett at mabilis na umalis. Nagtamo din siya ng mga sugat sa panahon ng mga scuffle at kailangan itong gamutin sa lalong madaling panahon. Bukod doon, kailangan din niyang mabawi ng mabilis ang kanyang true energy. Hindi nagtagal, sumapit ang gabi sa kalangitan at ang mga ilaw sa lungsod ay lumabo. Samantala, may ilang babae na nagtipon sa villa ni Cynthia. Bagong taon na sa loob ng 2 araw. Sana, bumalik si James para ipagdiwang ang bagong taon. Bakas sa mukha ni Quincy ang pag-aalala. Napilitan si James na kitilin ang buhay ng hindi mabilang na mga tao upang mailigtas sila. Nag-aalala at nag-aalala siya sa kalagayan ni James. Higit pa rito, hindi niya makontak si Thea at wala siyang ideya tungkol sa nangyayari sa Mount Thunder Sect. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ba nagmamadali sina Thea at Maxine para tulungan siya? Ang talinis talaga ni Maxine. I'm sure she'll surely figure out something. Tinangka ni Cynthia na i-play off ang kanyang mga pag-aalala habang kumakaway sa french fries sa kanyang mga daliri. Pati si Tiara ay naguguluhan din. Mukhang maraming kaguluhan ngayon sa Terrentville. Kahit na ang hukbo ay ipinadala, at ang mga sasakyang panghimpapawid ng labanan ay walang awang binomba ng carpet ang bundok. Kung tatanungin ito ng mga nakatataas, gagawin lang nila ito bilang isang military exercise. Gayunpaman, ito ay tiyak na hindi isang drill. Sigurado ka bang walang mangyayari? Huwag kang mag-alala, ayos lang. Si James ang Dragon King, commander ng Black Dragon Army at ng Red Flame Army. Tiyak na isa sa mga tauhan niya ang pinadala doon, di ba? I'm sure ang laking gulo kasi sinisipa niya asterisk sa at nagpapangalan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1253. Nang nangyayari ang buong insidente sa Mount Thunder, napansin ng mga mamamayan ng Terrentville ang kakaibang hangin sa paligid ng kanilang lungsod. Maraming mga lokal na freelance na mamamahayag ang nagulat tungkol sa insidente, na halos agad na naging viral online. Bukod pa rito, ilang malabong footage ang naipost tungkol sa pagbomba ng combat aircraft sa isang bundok na natatakpan ng nyebe. Gayunpaman, ipinaliwanag ng estado na ito ay simpleng pagsasanay sa militar at tiniyak sa mga mamamayan na wala silang dapat ikabahala. Alam ni Quincy at ng iba pa na hindi lang ito isang military exercise. Alam nila na maaaring may nangyaring magulong nangyari sa Terrentville. Sa kasamaang palad, sila ay nasa malayo sa Kensington at hindi na nagawa pang imbestigahan kung ano ang eksaktong bumaba. Ang ilang mga kababaihan na nagtipon ay nagbabahagi ng parehong nag-aalalang hitsura. Si Cynthia ay lumitaw na walang pakialam sa ibabaw ngunit isang balisang pagkawasak tungkol sa sitwasyon sa loob. Lumipas ang gabi ng tahimik. Nang sumunod na araw, isang malaking bilang ng mga tropa ang lumitaw sa teritoryo ng Mount Thunder Sect, na matatagpuan ilang daang kilometro ang layo mula sa Terrentville. Ang mga tropa ay binubuo ng mga sundalo ng Black Dragon Army mula sa Southern Plains, ang mga sundalo ng Red Flame Army mula sa capital, at ang mga sundalo ng Blythe Army mula sa western border. Ang tatlong hukbo ay nagsasagawa ng magkasanib na pagsisikap sa pagsadjep gamit ang mabibigat na makinarya pati na rin ang paggamit ng mga eksperto. Inabot sila ng isang buong gabi upang maghukay ng daanan sa mga durog na bato, at ang mga sinaunang martial artist na nakulong sa ilalim ng lupa ay sa wakas ay nailigtas sa sumunod na araw. 10,000 tao ang unang lumahok sa Mount Thunder Conference. Gayunpaman, sa halagang iyon ay 3,000 lamang sa kanila ang nakaligtas. Ang iba ay maaaring napatay nang sila ay nahuli sa labanan laban sa Spirit Turtle o pinatay lamang ng militar. Ang natitirang 3,000 katao ay pawang medyo malalakas na martial artist. Napansin ni Thea si Henry nang lumabas siya at naglakad. Henry, nasaan si James? Tanong niya. Tungkol dyan, nag-aalangan si Henry na magsalita. Ang ekspresyon ni Henry ay nagbigay ng masamang pakiramdam kay Thea. Ang kanyang magandang mukha ay napuno na ngayon ng pagkabalisa habang nag-aalalang nagtanong, bakit ka nag-aalangan? Nasaan si James? Lumapit si Jackson at nagpaliwanag bilang kapalit ni Henry, nakipaglaban si James kay Yakov mula sa pamilya Johnston. Siya ay malubhang nasugatan nang salakayin siya ni Yakov mula sa likuran. Ano?
Nanlaki ang mga mata ni Thea at napaawang ang bibig. Nasugatan siya sa isang sneak attack. Ang kanyang puso ay namumula sa galit. Sa mismong sandaling iyon, nag-flash sa kanyang isipan ang mga eksenang inatake si James, malubhang nasugatan, nagsusuka ng dugo, at bumagsak sa lupa. Pakiramdam niya ay kumukulo ang dugo sa kanyang katawan sa galit, at isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas mula sa kanya. Ang enerhiya ay sumabog bilang isang hindi nakikitang shockwave, na nagpadala ng ilang mga sinaunang martial artist sa paligid niya na lumilipad. Ang ilan ay nahirapang mahanap ang kanilang balanse, habang ang iba ay umubo ng dugo. Bilang ang taong pinakamalapit sa kanya, kinuha ni Henry ang bigat ng shockwave. Siya ay pinalipad sa himpapawid at bumagsak sa lupa 10 metro ang layo. Hindi na niya nagawang bumangon. Agad namang nagiba ang ekspresyon ng lahat habang lahat sila ay nakatingin kay Thea sa takot. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang nangyari at kung bakit biglang sumulpat ang ganoong nakakatakot na enerhiya mula kay Thea. Anong nangyari? Hindi nakabawi si Jackson sa lakas at nakatayo pa rin malapit kay Thea. Siya rin, nakatingin sa kanya. Naramdaman niya ang masiglang lakas ni Thea at agad na sumigaw sa pagsisikap na pigilan siya. Anong ginagawa mo, Thea? Mamatay. Gulong-gulo ang buhok ni Thea sa hangin habang iniunat ang kamay kay Jackson. Whoosh! Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1254. Ang malevolent sword na nakabaon sa ilalim ng lupa sa snow cavern ay bumaril na parang kometa at huminto ng maayos sa kamay ni Thea. Hinawakan ni Thea ang espada, tumalon sa hangin, at nawala sa isang iglap habang nakatingin ang hindi mabilang na mga martial artist. Kasunod ng kanyang pag-alis, naging kalmado muli ang lugar. Sunod-sunod na bumangon ang mga martial artist na bumagsak sa lupa. Tinulungan ding bumangon si Henry. Gayunpaman, nagtamo siya ng matinding pinsala. Ang mga tao mula sa Medical Valley ay mabilis na nagpagamot sa kanya. Samantala, ang iba naman ay natulala at nagpalitan ng nalilitong tingin sa isa't isa. Seryoso ang ekspresyon ni Maxine habang nakatingin sa direksyon na iniwan ni Thea. She murmured, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ang lakas ng energy ni Thea? Tumingin siya kay Jackson at nagtanong, Mr. Cabral, anong nangyayari? Anong sinabi mo sa kanya? Parehong natarante si Jackson nang sumagot siya, wala akong masyadong sinabi. Tinanong niya ako tungkol sa kinaroroonan ni James, kaya sinabi ko sa kanya na inatake ni Yakov si James habang siya ay nakatalikod at malubhang nasugatan siya. Tapos, bigla na lang parang naging ibang tao na siya. Lalo lang lumalim ang pagkunot ng noo ni Maxine, nasugatan si James. Anong nangyari? Sinabi ni Jackson kay Maxine ang tungkol sa tunggalian ni James at Yakov. Nang marinig ang sunod-sunod na pangyayari, naiwang gulat na gulat si Maxine. Nakipaglaban si James at natalo si Yakov. Hindi siya makapaniwala. Ang Grand Patriarch ng Johnstons, Yakov, ay isang ikawalong ranggo na Grandmaster. Gaano kalakas si James para talunin si Yakov? Matapos huminga ng malalim, muli siyang nagtanong, okay lang ba si James? Napabilang ang mga mata ni Jackson sa lupa at nakakuyom ang kanyang mga kamay habang sumagot, medyo malungkot ang kanyang pagbabala. Gayunpaman, si Bennett, ang Grand Patriarch ng Cadence, ay nagsagawa ng mga bagay sa kanyang sariling mga kamay, kaya dapat ay maayos siya. Sige, ang sarap pakinggan. Sana makarecover siya dito. Napahawak si Maxine sa dibdib niya. Tatay, lumapit si Delaney at tumayo sa harap ni Jackson. Ang kanyang mga mata ay ibinaling sa mga guho ng Mount Thundersect. Tay, ano ang dapat nating gawin ngayong nawasak na ang Mount Thundersect? Nagkibit balikat si Jackson bilang pagbibitiw. Hindi niya inasahan ang napakaraming bagay na mangyayari sa Mount Thunder Conference. Ang Mount Thundersect ay nakaugat dito sa loob ng libu-libong taon. Bilangin ang mga nasawi sa ating paksayon. Pagkatapos, sisimulan nating makita kung paano natin muling itatayo ang sekta. Sumagot kaagad si Delaney, sige. Whoosh! Isang figure ang biglang lumipad palabas mula sa underground passage. Bago pa makapag-react ang lahat, may isang matandang lalaki ang bumungad sa kanila. Anong nangyayari? Bakit kusang lumipad ang malevolent sword? Ang taong nagpakita ay si Thomas.
Nasa loob siya ng snow cavern na sinusubukang buksan ang mga lihim na nakatago sa loob ng mga dingding nito, ngunit bigla niyang naramdaman ang aura ng malevolent sword. Gayunpaman, nang sumugod siya, nawala na ang espada. Umatras ang lahat at nag-aalalang tumingin kay Thomas. Bahagyang kumunat ang noo ni Maxine at lumapit sa kanya. Pinilit niyang ngumiti habang nagtanong, "Lolo, ano ang malevolent sword?" Sinulyapan ni Thomas si Maxine at bruskong sumagot, "Espada lang." "Ngayon lang ba may espadang bumaril mula sa kung saan?" Sagot agad ni Maxine, Hindi ako sigurado kung ano ang nangyari, ngunit biglang nagbago ang pagkatao ni Thea, at isang espada ang bumaril sa isang kislap ng liwanag mula sa daanan sa ilalim ng lupa. Kinuha ni Thea ang espada at sumugod. Hindi ko alam kung ano ang nag-trigger nito, ngunit si Thea ay nagkaroon ng malakas na enerhiya at nasaktan ang maraming tao ngayon lamang. Ito ay masama. Nagbago ang ekspresyon ni Thomas. Siya ngayon ay mukhang nataranta. Mabilis siyang nagtanong, saang direksyon siya umalis. Itinuro ni Maxine sa kabilang direksyon kung saan umalis si Thea at sinabing, "Ganan." "Hindi yan," mabilis na pagsingit ni Jackson. Gayunpaman, bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay kumandat ang katawan ni Thomas at nawala sa kanyang paningin. Pinuna ni Jackson, "Anong ginagawa mo, Maxine? Bakit ka nagsinungaling kay Thomas?" Kumunat ang noo ni Maxine at nagdududang sinabi, "Who knows what Thea and Thomas are ta? Sila ay dapat na hanggang sa isang bagay na malilim. Ang pagpapalam sa kanila ay parang isang recipe para sa kalamidad." Pinag-isipan itong mabuti ni Jackson at tumango bilang pagsang-ayon. "Toto, may balidong punto ka. Babalik ako sa ngayon." Matapos malaman ni Maxine na ibinalik si James sa mansyon ng mga Kayden sa capital para sa pagpapagamot, wala na siyang dahilan para manatili pa at nagmamadali siyang lumipat. Hindi na siya makapaghintay na bumalik sa capital para makitang muli si James. Habang wala si Thea, gusto niyang makita kung may pagkakataon ba siya dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1255. Naglakbay si Thomas sa direksyong itinuro ni Maxine. Gayunpaman, pagkatapos magpatuloy sa landas ng ilang oras, napagtanto niya na hindi niya maramdaman ang aura ng malevolent sword. Ang aura ng malevolent sword ay kakaiba, at si Thomas ay pamilyar dito dahil hawak niya ang espada noon. Kaya, naramdaman din niya ang aura ng espada kahit na ilang kilometro ang layo nito. Bukod pa rito, isa rin siyang 8th rank Grandmaster at naglakbay ng mas mabilis kaysa kay Thea. Makalipas ang 2 oras, huminto si Thomas. Napaluwa siya sa inis. "Anong nangyayari? Bakit hindi ko pa naramdaman ang lakas ng malevolent sword?" Napakunot ang noo niya sa pagkalito habang bumubulong, "Nagsinungaling kaya sa akin ang brat na iyon, Maxine." Pumikit siya at inisip ang sitwasyon. Siguradong nakaranas si Thea ng energy deviation nang marinig niyang si James ay malubhang nasugatan. Sinabi ni Jackson na ang taong sanhi nito ay si Yakov, mula sa pamilyang Johnston. Technically, dapat okay si Thea kung hindi niya gagamitin ang true energy niya. Binalaan ko na siya laban sa paggamit nito. Dapat niyang maunawaan ang kabigatan ng bagay at hindi salungat sa aking mga babala. Pero, bakit umabot sa ganito? Ang malevolent sword ay nasa ilalim ng lupa sa snow cavern, at siya ay nasa ibabaw ng lupa. Bakit ang espada ay tumama sa kanya? Si Thomas ay patuloy na bumulong-bulong sa sarili habang iniisip ang lahat ng mga posibilidad. Napukaw kaya ng kanyang emosyon ang dugo ng spirit turtle sa kanyang katawan, at ang espada ay nag-react dito. Napagpasyahan ni Thomas na ito ang malamang na paliwanag. Kung ganoon ang kaso, malamang ay patungo si Thea sa kabisera. Hindi sigurado si Thomas, ngunit sa ngayon, wala siyang pagpipilian kundi ang magtungo sa compound ng mga Johnston sa capital at tingnan kung naroon siya. Ang mga aksyon ni Thea mula sa puntong ito ay maaaring humantong sa mga kahihinatnan. Sumailalim si Thea sa energy deviation matapos malaman na nasugatan si James. Nangangatuwiran ito na mapipilitan siyang pumunta sa Johnstons para ipaghiganti siya. Hindi na natili si Thomas at mabilis na umalis papuntang airport sa Tarentville. Agad niyang tinawagan ang mga tao mula sa God King Palace nang makarating siya sa isang lugar na may signal ng telepono. Agad na pakilyusan ang lahat ng aming intelligence network upang malaman kung nasaan si Thea. "Oo, sir.
Isang garalgal na boses ang sumagot sa kanya mula sa telepono. Pagkatapos, nagpatuloy si Thomas sa pagmamadali patungo sa airport. Bago siya dumating sa paliparan, ang mga tao mula sa God King Palace ay bumalik sa kanya sa kanyang naunang kahilingan. Sir, nakita si Thea sa Tarantville Airport 1 oras na ang nakalipas. Nalaman mo ba ang kanyang destinasyon? Pupunta siya sa kapital. Makipag-ugnayan ka agad sa airport. Aabot ako sa loob ng 5 minuto, at kailangan ko ng pribadong eroplanong handang lumipad patungong kabisera. Oo, sir. Aayusin ko agad. Tumigil sa pagsasalita si Thomas, sumando sa likurang upuan ng taxi, at marahang minasahe ang kanyang mga templo. Makalipas ang 5 minuto, nakarating na siya sa airport. Ang palasyo ng Diyos Hari ay naghanda na ng eroplano para sa kanya, at sumakay siya kaagad pagdating niya. Umalis ang eroplano sa Tarantville at tumungo sa kapital. Samantala, nakaupo si Thea na mahigpit na nakahawak sa isang itim na espada sa kanyang mga kamay sakay ng isa pang eroplano patungo sa kapital. Mukha siyang kalmado. Sa mas tumpak, ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Sa kaibahan sa kanyang mapurol na emosyon, ang kanyang mga mata ay nakakatakot na duguan at may halos malademonyong hitsura. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay hindi palaging pulang-pula at kung minsan ay babalik sa normal. Nakaupo sa tabi ni Thea ang isang lalaking nasa 30s. Siya ay isang mabait na lalaki na nakasuot ng suit at may maikling brown na buhok na nakaistilo ng sunod sa moda. Ang kanyang pangalan ay Francisco Duncan, at siya ay isang negosyante. Si Francisco ay itinuring na isang matagumpay na negosyante sa Tarantville. Sinimulan niya ang kanyang negosyo sa edad na 20 at nadagdagan ang kanyang net worth sa 10 milyon sa loob lamang ng 10 taon. Pagsakay pa lang niya sa eroplano ay agad niyang napansin si Thea. Bagamat medyo magulo ang itsura niya at medyo madulas ang damit, kitang-kita pa rin ang kagandahan niya. Habang nakaupo siya sa tabi niya sa eroplano, sadyang ipinagmamalaki niya ang kanyang 10,000 dolyar na telepono at relo na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ngunit hindi siya pinansin ni Thea. Ang kanyang pag-uugali ay natulala kay Francisco. Dati, lahat ng uri ng magagandang babae at flight attendant sa paligid niya ay dadagsa sa kanya at mangungutya sa kanya kung sakaling ipagmalaki niya ang kanyang kayamanan. Gayunpaman, ang kanyang karaniwang mga trick ay hindi gumagana sa kanya. Maingat niyang pinili ang mga salita sa kanyang ulo at marahang umubo ng ilang beses. Pagkatapos, lumingon ito sa kanya at binati, "Miss, taga Tarantville ka ba? Naglalakbay ka sa kapital, tama ba?" Sinubukan ni Francisco ang kanyang makakaya upang maging mahinahon, magnetic, at kaakit-akit ang kanyang boses. Nang marinig niyang sinisikap niyang simulan ang pakikipag-usap sa kanya, nilinggan siya ni Thea. Sinalubong ni Francisco ang maitim at pulang-pula na mga mata ni Thea. Napasigaw siya sa takot, at lumayo sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1256. Bumagsak na sana siya sa sahig kung hindi dahil sa seatbelt. Bumibilis ang tibok ng puso niya at inabot siya ng ilang segundo para makabawi. Nang muli siyang tumingin sa kanya, ang nakita niya ay isang magandang babae na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang pinagkaiba sa ordinaryong tao at kung tutuusin, mas maganda pa. Tumingin si Thea kay Francisco, tumalikod, at walang sabi-sabing tumingin sa labas ng bintana. Ang tanawin sa labas ng bintana ay isang malapad na asol na langit na may puting ulap na tahimik na dumadaloy dito. Nakakita ba ako ng mga bagay? Nalilitong bulong ni Francisco sa sarili. Sa huli ay napagpasyahan niya na naisip niya ito. Matapos huminga ng malalim para ihanda muli ang sarili, ngumiti siya ng maliwanag at sinabing, "Hello, my name is Francisco. Taga Tarantville ako. Nagmamay-ari ako ng prangkisa ng barbecue restaurant at nakapagbukas na ako ng higit sa 30 chain restaurant. Pinaplano kong palawakin ang aking negosyo sa kabisera at pupunta ako para mag-survey sa merkado." Hindi siya pinansin ni Thea. Ang kanyang kawalang interes ay lalong nagpagulo sa kanya. Bakit hindi gumagana sa kanya ang kanyang alindog? Ang mga babaeng nakilala niya sa nakaraan ay agad na nagpapakita ng kanilang interes at nakikipag-ugnayan sa kanya pagkatapos niyang banggitin ang pagkakaroon ng matagumpay na prangkisa. Tinitigan ni Francisco si Thea at tiningnan ang side profile nito.
Nakita niya kahit ang side profile nito ay Katanji tangi at nabighani sa kagandahan nito. Sa kanyang puso, ipinangako niya sa kanyang sarili na mananalo siya sa magandang ginang sa tabi niya. Habang nasa biyahe, palagi niyang tinangka na makipag-usap sa kanya. Gayunpaman, ipinagpatuloy lang ni Thea ang pagbibigay sa kanya ng malamig na balikat. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa kabisera. Umalis si Thea sa eroplano na may hawak na malevolent sword at naglakad palabas ng airport. Miss, hinabol siya ni Francisco. Sa labas ng paliparan, hinawakan ni Thea ang talon ng kanyang espada sa leeg ni Francisco, at siya ay umungol ng nakakatakot. Magwala. Ang hindi makaganap na pagkilos na ito ay bumulaga kay Francisco. Pagkaraan ng ilang segundo, naglagay siya ng isa pang sakit-akit na ngiti. Miss, nakikita ko na isa kang babaeng matapang ang pagkatao. Ito ba ay isang prop? Isa ka bang artista kapag nagkataon? Marami akong kilala na magagaling na direktor. Paano kung tulungan kitang iset up? Biglang napangiwi si Thea sa sakit, at naglabasan ang mga ugat sa mukha. Magwala. Angal niya sa mapilit na lalaki. Nakita niya ang pula at akmang ihihiwalay ang ulo ng lalaking ito sa katawan nito. Gayunpaman, pilit niyang pinigilan ang nakamamatay na pagnanasa sa kanyang puso. Naiwang tulala si Francisco sa kanyang biglaang pagsabog at natigilan ng ilang segundo. Nang maproseso na niya ang nangyari, lumalayo na si Thea sa kanya. Napag-alaman niyang pinagpapawisan siya ng bala at ang kanyang noo ay madulas sa pawis. Inayos niya ang sarili at napamura siya ng masama. What the hell was that? Paanong ang isang bambang tulad niya ay kumilos na parang ganap na brute? Ang isang dagandong na iyon ay nagparamdam sa akin na para akong kinaladkad sa isang bangin. Kinailangan lang ni Thea na pigilan ang sarili na mag-amok. Namulat na siya. Gayunpaman, ang pagnanais na pumatay sa kanyang puso ay lumakas lamang sa bawat segundong lumilipas. Ang kamatayan ang tanging tugon para sa sino mang maglakas loob na saktan si James. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang nakakatakot, at ang kanyang mga mata ay naging pula ng dugo muli. Kinuyam niya ang malevolent sword at nagmamadaling pumunta sa suburb kung saan matatagpuan ang compound ng mga Johnston. Noong nakaraan, nagpanggap siya bilang si Maxine at pumunta doon upang iligtas si James. Dahil dito, naalala pa rin niya kung paano makarating doon. Hindi nagtagal bago siya nakarating sa pesyo ng mga Johnston. Isa itong malayang patio na bahay. Sa tarangkahan, ang mga puting bulaklak ay nakapalibot sa isang itim at puting larawan na may maraming nakalap sa paligid nito ng malungkot. Sino nandyan? Napansin agad ng mag-asawang Johnston nang makalapit si Thea sa kanilang bahay. Lahat sila ay nakasuot ng itim na damit, nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang Grand Patriarch. Thea. Nagulat sila nang makilala nila si Thea. Kaagad, marami sa kanila ang bumunot ng kanilang mga espada at itinutok ang mga ito sa kanya ng may pananakot. Thea, ang asawa mo ang pumatay sa ating Grand Patriarch. Ngayon, kukunin namin ang iyong dugo upang makabawi sa kanyang pagkamatay. Angal ng isa sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1257. Ang pagkapuot ng mga Johnston para kay James ay lampas na sa yugto ng simpleng puot. Talagang hinamak nila ang kanyang pag-iral. Inalis niya ang cultivation base ng kanilang padre de pamilya, na iniwan siyang nasa bingit ng kamatayan at nakarete. Siya rin ang nagpababa sa pinakamalakas na miyembro ng pamilya at ang dahilan kung bakit wala na ang kanilang Grand Patriarch. Alam nilang lahat na si James ay lubhang nasugatan. Kahit na hindi siya mamatay, kahit papaano ay mapilayan siya habang buhay. Sa kabila ng kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi gustong ibaon ng mga Johnston ang sama ng loob nila sa kanya. Sa sandaling makita nila si Thea, naramdaman nilang muling nag-alab ang apoy ng sama ng loob kay James. 7 hanggang 8 miyembro ng pamilya ang bumunot ng kanilang mga espada sa isang iglap at pinalibutan si Thea. Thea, kahit ang divine intervention ay hindi makapagliligtas sa iyo sa iyong kapalaran ngayon. Markahan ang aking mga salita, sabi ng isa sa mga nakababatang Johnston na nakanganga sa kanya. Tumingin si Thea sa mga Johnston, at muling sumagi sa kanyang isipan ang eksena kung saan kinuha ni James ang tiyak na suntok ni Yakov. Kaagad, namilipit at kumirot ang matinding galit sa kanyang puso. Malakas na kumulo ang kanyang dugo habang naninindigan ang kanyang galit, na tumitindi sa kanyang pagnanasang pumatay.
Siya ay nabaluktot sa isang masamang ekspresyon at ang kanyang dugong mga mata ay nakatitig sa bawat miyembro ng pamilya Johnston. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi niya mapigilan ang kanyang pagnanasa sa dugo. Ungol ni Thea at nagpakawala ang kanyang katawan ng matinding pagsabog ng enerhiya, dahilan para matisod ang mga Johnston sa lupa. Ang ilan sa kanila ay nabalot ng masasakit na ekspresyon. Ang kaguluhan sa labas ay nakakuha ng atensyon ng iba pang miyembro ng pamilya Johnston. Hindi nagtagal, marami pa sa kanila ang sumugod sa labas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Ang taong nangunguna ay isang elder ng pamilya, si Kennedy Johnston. Nagmadaling lumabas si Kennedy kasama ang marami pang miyembro ng pamilya. Nang makita si Thea, nanliit ang kanyang mga mata sa mabisyo ng sinabi niya, bakit napakalakas ng enerhiya ni Thea. Mamatay. Nagdilim ang mukha ni Thea, at itinaas niya ang malevolent sword laban sa mga Johnston na nakahanda sa pag-atake sa kanya. Out of nowhere, she reined her senses at nawala ang pamumula ng kanyang mga mata. Siya ay sumigaw sa desperasyon, ilipat. Bilisan mo at lumayo ka sa akin. Mukhang nagdedeliryo si Thea, at hindi tumugma ang kanyang mga salita sa kanyang pamatay na hangarin mula kanina. Ang mga Johnston ay nataranta dito at hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Mabilis na bumangon ang mga Natamba sa lupa at umatras sa likod ni Kennedy. Napatingin silang lahat kay Thea nang may pagdududa. Elder Kennedy, si Thea ay asawa ni James. Nakikiusap kami na patayin mo siya para ipaghiganti ang ulo ng aming pamilya at ang Grand Patriarch. Sigaw ng isang alagad ng mga Johnston. Matapos mamatay ang Grand Patriarch at masira ang base ng pagtatanim ng Hades, naunawaan ni Kennedy na ang mga Johnston ay karaniwang kumikilos tulad ng mga walang ulo na manok sa ngayon. Sa kanyang henerasyon sa pamilya, ang kanyang prestihiyo ang pinakamataas. Ngayon ay isang magandang pagkakataon para sa kanya upang magsagawa ng isang estimado serbisyo para sa kanyang pamilya. Matapos patayin si Thea, maaari niyang angkinan ang posisyon bilang ulo ng pamilya ng mga Johnston. Pagkatapos, magagawa niyang bamasang mabuti ang nangungunang mga manual ng martial art na naitala sa lihim na aklatan ng pamilya. Pinangarap niyang makagawa ng magagandang bagay bago siya mamatay. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ambisyon habang ang mga kaisipang ito at higit na damaloy sa kanyang pakikipag-usap. Itinaas niya ang kanyang tungkod at itinuro siya. Nagyayelong boses niya. Thea, walang ginawa sa iyo ang mga Johnston, pero walang pakundangan kang pumasok dito at dinala sa amin ang laban. Ngayon, papatayin kita para ipaghiganti ang ulo ng pamilya natin at ang Grand Patriarch. Ikinaway ni Kennedy ang tungkod sa kanyang kamay, at dumaloy ang malakas na enerhiya patungo kay Thea. Itinaas niya ang malevolent sword para harangan ang pag-atake. Ang tungkod ni Kennedy ay agad na naputol sa kalahati. Naramdaman niya ang matinding puwersang sumasalungat na nagmumula sa kabilang kalahati ng tungkod na nananatili sa kanyang kamay, na ikinagulat niya pabalik sa pintuan. Nabigo siyang sugpuin ang nakakagulong blood energy sa kanyang katawan, na tumaas sa kanyang lalamunan at lumabas sa kanyang bibig. Lumitaw si Thea sa harap ni Kennedy sa isang iglap. Ang malevolent sword sa kanyang kamay ay tumusok sa katawan ni Kennedy. Ikaw, nanlaki ang mga mag-aaral ni Kennedy, at ang kanyang kulubat na mukha ay napuno ng pagtataka. Bumaba ang tingin niya sa espadang nakabaon sa kanyang katawan. Ang espada ay hiyubog at may dulo na bahagyang nakabaluktot, na ginagawa itong kahawig ng kawit. Binawi ni Thea ang espada. Splurt, bumulwak ang dugo mula sa nakanganga na sugat na iniwan nito. Inabot ni Kennedy ang kanyang kamay upang pigilan ang pagdurugo, ngunit ito ay walang saysay. Bumuhos ang dugo na parang ilog at nabahiran ng pula ang kanyang mga kamay. Unti-unting bumagsak ang katawan niya sa lupa. Ito. Napuno ng gulat ang mga mukha ng mga Johnston, at mabilis silang umatras na parang nakakita ng demonyo. Lumipat ka, umalis ka. Bakit hindi kayo lumalayo? Bakit hindi pa kayo umaalis? Matapos isukbit ni Thea ang kanyang espada, sa wakas ay naproseso na niya ang kanyang ginawa. Nang makita ang nangyari, umikot ang kanyang emosyon at dinala siya nito sa bingit ng luha. Bilisan mo at umalis na. Ikinaway niya ang malevolent sword sa kanila habang tinatangka niyang itaboy sila. Kasabay nito, nagsimulang mabuo ang invisible sword energy sa hangin sa paligid niya. Dumagundong.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1258. Ang mga nakapalibot na gusali ay sunod-sunod na ginagawang mga durog na bato. Ang mga Johnston ay lahat na tumatakas na parang takot na mga kuneho. Mamatay. Patayin sila. Bilisan mo at patayin mo sila. Lahat sila ay nararapat na mamatay. Isang boses ang patuloy na tumutunog sa isipan ni Thea habang sinusubukan nitong kontrolin siya. Hindi ko kaya. Hindi ito tama. Ang kanyang kamalayan ay lubos na nagpaalala sa kanya na hindi siya dapat manakit ng iba. Nakaramdam siya ng pagkahilo at pagkahilo habang umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang mga tinig ng di mabilang na mga demonyong sinusubukang akitin siya. Mabilis siyang umupo sa isang lotus na posisyon sa sahig at nagsagawa ng pamamaraan ng paglilinang ng Malevolent King, Ataraxia. Paulit-ulit at nanginginig, binigkas niya ang mga cultivation chants. Unti-unting hamupa ang malakas na huni ng mga boses sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas mula nang magsimula siyang magtanim. Binuksan niya ang kanyang mga mata pagkatapos huminahon, tumingin sa kanyang paligid, at nakita niya ang isang bangkay sa lupa na may dugong nabahiran ng kalawang na pula ang sahig. Higit pa rito, mukhang malapit nang gumuho ang courtyard house ng mga Johnston. Isang matandang lalaki ang nakatayo 10 metro ang layo sa kanya. Nakasuot siya ng mabagi na puting damit at may maayos, maikli at puting buhok. Ang matanda ay walang iba kundi si Thomas. Nagmamadali siyang pumunta sa courtyard house ng mga Johnston, ngunit patay na si Kennedy nang dumating siya. Sa kabilang banda, si Thea ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa, patuloy na binibigkas ang mga cultivation chants. Pinili niyang huwag istorbohin at tahimik na pinagmamasdan siya sa gilid. Nilapitan lang niya minsan si Thea ay tapos na sa paglilinang. Nakita ni Thea si Thomas na papalapit at nagmamadaling tumayo. Ibinaba niya ang kanyang ulo na para bang siya ay isang bata na nahuling gumagawa ng isang bagay na hindi nila dapat gawin. Sir Caden. Lumipat ang mga mata ni Thomas sa malevolent sword sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay sa kanyang mukha muli. Walang emosyon niyang sinabi, itaas mo ang iyong ulo. Agad naman itong ginawa ni Thea. Gayunpaman, umiwas siya ng tingin, hindi nang ahas na salubungin ang tingin ni Thomas. Sir Caden, hindi ko napigilan ang sarili ko. Muli niyang ibinaba ang ulo at takot na bamulong. Oo, hindi mo kasalanan iyon. Malumanay na inaliw siya ni Thomas. Hindi sinisisi ni Thomas si Thea sa inasal nito. Alam niya kung gaano kakilakilabot ang malevolent sword. Kung siya na nagkaroon ng lakas sa pag-iisip, ay nakadama ng matinding pagnanasa na pumatay, ito ay maaaring mga tuwiran na si Thea ay magdurusa ng mas malala. Bukod dito, ang kanyang katawan ay naglalaman ng dugo ng spirit turtle. Anong nangyari kanina? Tanong ni Thomas. Umiling si Thea at umiling-iling na sumagot, ay hindi ko rin alam. Sa sandaling marinig ko na si James ay nasugatan ng husto mula sa palihim na pag-atake ni Yakov, hindi ko na napigilan ang aking sarili na makaramdam ng kahit ano maliban sa galit. Kapag nangyari iyon, may pagnanais akong pumatay, Sige, tama na. Kinawian ni Thomas ang kamay para pigilan siya. Mukhang on point ang mga hula niya tungkol sa nangyari kay Thea. Tara na, sumama ka sa akin sa Cadence para tingnan si James. Hahanap ako ng solusyon para mapaalis ang dugo ng spirit turtle sa katawan mo at maibalik ka sa normal. Tumalikod na si Thomas at umalis. Okay, mahinang sagot ni Thea. Nakatutok pa rin ang mga mata niya sa lupa habang nakasunod sa likuran ni Thomas. Hindi man siya sinisisi ni Thomas, hindi nito nabura ang matinding guilt na nararamdaman niya sa kanyang mga ginawa. Lumingon siya sa bawat hakbang niya para tingnan ang walang buhay na katawan ni Kennedy sa lupa. Lolo, siya. Huminto si Thomas at tumingin kay Thea. Nilagay niya ang isang kamay sa balikat niya para pakalmayan siya. Bawat martial artist ay kukuha ng kahit isang buhay kahit papaano. Huwag masyadong matakot tungkol dito. Kahit na gawin mo, unawain ito mula sa anggulo ng isang opisyal ng pagpapatupad ng batas na nag-aalis ng banta bago ito makapinsala sa mga tao. Napakagatlabi si Thea at hindi na nagsalita. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, kinakain niya ang kanyang sarili sa nangyari. Walang magawa si Thomas at sinabing, tara na. Naglakad si Thea sa likod niya. Samantala, bumalik na si Maxine sa mansyon ng mga Caden.
Naglakad siya papunta sa likod bahay at pumasok sa kwarto ni James para makita ang iba pang miyembro ng pamilya na ginagamit ang kanilang true energy para mabuhay si James. Lumapit siya at tumingin kay James sa gilid. Namumula ang kanyang mukha, nakapikit ang kanyang mga mata, at mababaw ang kanyang paghinga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1259. Kahit mukhang bangkay, humihinga pa rin si James. Gayunpaman, mamamatay siya sa sandaling huminto siya. Namuo ang kalungkutan sa puso ni Maxine nang makitang nasa ganoong kalagayan si James. Sa sahig sa tabi niya, isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang lotus position. Isa itong matandang may mahabang puting buhok na may ilang itim na hibla na nakakalat sa paligid. Siya ay may kulubot na mukha at tila hindi kapani-paniwalang mahina. Inalis ni Maxine ang tingin kay James at tumingin sa matanda. Agad na napakunot ang noo niya dahil hindi pa siya nakakita ng ganoong tao sa pamilya Kayden. Sino ang matandang ito? Susunod, sa sandaling iyon, tumigil ang taong nagbuhos ng kanyang true energy kay James. Kumuha siya ng isang elixir, kinain ito, at nagsimulang muling buuin ang kanyang true energy. Creak. Itinulak ang kahoy na pinto. Pumasok sa silid si Tobias, na nagmamadaling bumalik sa kabisera. Sumulyap siya sa kwarto at sinenyasan si Maxine. Naintindihan naman agad ni Maxine at naglakad palabas para salubungin siya. Sa labas ng silid, tinanong ni Tobias, "Kamusta si James?" Sagot ni Maxine, "Medyo kamakailan lang ako nakabalik kaya hindi rin ako sigurado. Ang alam ko lang inatake siya ni Yakov." Si Yakov ay isang ikawalong ranggo na Grandmaster na nangangahulugang ang mga pinsalang natamo niya ay dapat na malubha. Ubo. Mabilis na tinakpan ni Tobias ang kanyang bibig at umubo ng maraming dugo. "Ayos ka lang ba, Lolo?" Nag-aalalang tanong ni Maxine. Ikanaway ni Tobias ang kanyang kamay at sinabing, "Medyo nasugatan lang ako. Pupunta ako sa underground basement para gamutin ang sarili ko." Pagkatapos magsalita, tinungo niya ang underground basement. Taliwas sa kanyang mga salita, siya ay talagang malubhang nasugatan at kailangang gamutin ang kanyang mga sugat sa lalong madaling panahon. Kung magdedeli pa siya, mabilis na lumalala ang kanyang kondisyon. Sumugod si Tobias sa underground basement. Pagdating niya, nakita niya si Bennett, na sinusubukan din ang kanyang makakaya upang muling buuin ang kanyang true energy. Lumapit si Tobias at magalang na binati siya, "Lolo." Naka-lotus position si Bennett sa sahig nang lumapit si Tobias sa kanya. Bahagya niyang binuksan ang kanyang mga mata at tumingin kay Tobias na nakatayo sa kanyang harapan. Tumanggaw siya bilang pagsang-ayon at sinabing, "Bumalik ka na. Kamusta ang mga sugat mo?" Mapatla ang mukha, mahinang sumagot si Tobias, mukhang hindi masyadong optimistic. "Kailangan kong mag-focus sa pagpapagaling. Baka hindi ako tuluyang gumaling dito." Sagot ni Bennett, "Patatagin mo muna ang iyong mga pinsala. Maghintay hanggang sa mabawi ko ang aking true energy at pagalingin si James. Pagkatapos, gagawa ako ng paraan para gumaling din ang mga sugat mo. By the way, nasaan ang core? Ibigay mo sa akin." Iniunat ni Bennett ang kanyang palad. Bahagyang nag-alinlangan si Tobias. Nang makitang hindi ito ibinigay ni Tobias makalipas ang ilang panahon, napakunot ang noo ni Bennett at nagtanong, "Ano ang problema?" Noon, kinailangan ni Bennett na magmadaling bumalik para iligtas si James at nag-aalalang mabangga niya ang iba pang makapangyarihang martial artist kapag siya ang nakatutok sa kanya. Kaya't ipinasa niya ito kay Tobias upang ibalik ito sa kabisera upang subukang maiwasang maaga. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maabot ang kapital ng mas mabilis kaysa. "Tobias, Lolo, nandito ka na." Dumukot si Tobias sa kanyang bulsa, kinuha ang ubod ng spirit turtle, at itinapat ito kay Bennett. Tumayo si Bennett at inabot ito para kunin. Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Tobias. Pinakilos niya ang kanyang true energy at ipinasok ang kanyang palad. Dibdib ni Bennett. Napalipad ang katawan ni Bennett at nontog ng malakas sa dingding. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa at dumura ng puno ng dugo. Ilang sandali pa ay bumagsak ang kanyang ulo sa sahig nang mawalan siya ng malay. Napatingin si Tobias kay Bennett na nakahandusay sa sahig habang tumutulo ang dugo sa gilid ng labi niya. Nagsisisi siyang bamulong, "Pasensya na po, Lolo. Masyadong mahalaga ang ubod ng spirit turtle para ibigay lang ng ganoon, ako. Hindi ko ginustong umabot sa ganito,
Ngunit matanda ka na. Ito ay hindi kahit na garantisadong na ang core ay makakatulong sa iyo, umakyat sa ika-9 na ranggo. Sayang ang pag-aari mo. Ubo. Muling umubo ng dugo si Tobias. Nasugatan na siya, ngunit ginamit niya ang kanyang true energy para itulak si Bennett palayo na naging sanhi ng muling pagbukas ng kanyang mga sugat. Lalong namutla ang mukha niya. Tiningnan ni Tobias ang kaibuturan ng kanyang kamay na may ngiti sa kanyang mukha at ang kanyang mata ay kumikinang ng matako. Mahinahon siyang lumabas ng underground basement at hinanap si Maxine. Buong oras ay binabantayan ni Maxine si James. Nang makitang bumalik si Tobias, itinaas niya ang kanyang kilay. Lolo, hindi ka ba pumasok sa closed meditation para gumaling? Bakit bumalik ka kaagad? Tahimik siyang sinenyasan ni Tobias. Samahan mo ako, Maxine. Okay. Tumanggaw si Maxine at sumunod kay Tobias papasok sa kahoy na bahay. Kasunod ng pangunguna ni Tobias, pumasok siya sa silong sa ilalim ng lupa. Pumasok siya sa basement at nakita niya ang isang pool ng dugo sa sahig. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1260. Saan siya nagpunta? Nasa sahig pa rin si Bennett nang umalis siya sa basement. Hindi siya nagpapigil sa kanyang pag-atake at buong lakas na tinamaan ang dibdib ni Bennett. Hindi handa si Bennett para sa biglaang pag-atake at hindi dapat nakaligtas sa suntok. Gayunpaman, tila siya ay nawala sa manipis na hangin. Nagtatakang tanong ni Maxine, Lolo, ano pong problema? Anong hinahanap mo? Napansin niya ang dugo sa sahig ngunit hindi siya sigurado kung ano ang nangyari para naroon ito. Si Tobias ay nagsuot ng isang solemn na ekspresyon. Siya ay malubhang nasugatan at walang sapat na lakas upang linisin ang kalat, kaya't sinadya niyang dalhin si Maxine upang tahimik na itapon ang katawan ni Bennett. Magkakaroon ng malubhang kahihinatnan kung si Bennett ay nakatakas at nakaligtas. Alam ni Tobias na ang kanyang kamatayan ay tiyak kung gumaling si Bennett at nanambalik ang kanyang lakas. Kinailangan niyang umalis at gumawa ng kanyang pagtakas sa lalong madaling panahon. Imbes na sagutin si Maxine ay tumalikod ito at dali-daling lumabas ng basement. Si Tobias ay galit na lumayo at sa kanyang pagmamadali, muling nagbukas ng higit pang mga sugat sa kanyang katawan. Nakasalampak siya sa sahig at tumalsik ang bibig ng dugo. Lolo, lumapit si Maxine, mabilis siyang tinulungang makatayo mula sa lupa, at nag-aalalang nagtanong, Lolo, okay ka lang? Anong nangyari? Bitawan mo ako. Kinamayan ni Tobias si Maxine at tumalikod na para umalis. Nataranta namang tumayo si Maxine sa pwesto. Sa halip na habulin siya, tumalikod siya at nagpasya na imbestigahan pa ang underground basement. Agad niyang napansin ang dugo sa sahig. Lumapit si Maxine, tumingkayad, at tinitigan ang dugo. Inilublab niya ang dalawa niyang daliri sa pool ng dugo at pinunasan ang mga ito. Mainit pa. Ang may-ari ng dugong ito ay narito mga 5 minuto ang nakalipas. Kaninong dugo ito? Bulong ni Maxine sa malalim na pag-iisip. Ang basement na ito ay isang ipinagbabawal na lugar ng Cadence at ang meditation sanctuary ng nakaraang pamilya. Mga ulo, dugo ba ito ni Lolo? Kumunat ang noo ni Maxine. Dumating siya sa lugar kung saan nabangga si Bennett sa pader. May ilang dugo din sa lugar. Maingat niyang pinag-aralan ito at napansin niyang mas maliwanag ito at hindi katulad ng mga naunang mantsa ng dugo. Sa pamamagitan nito, nalaman niyang ang 2 bahid ng dugo ay mula sa magkaibang tao. Ang tanging taong pinapayagang pumasok sa lugar na ito maliban sa ulo ng pamilya ay ang Grand Patriarch, bulong ni Maxine habang hinihimas ang kanyang baba. Kaagad, may pumasok sa isip niya, at naging seryoso ang ekspresyon niya. Nagmamadaling lumabas si Maxine ngunit hindi na makita ang figure ni Tobias. Tumakbo siya sa harap ng bakuran ngunit si Bobby lang ang natagpuan niya. Lumapit siya at nagtanong, Bobby, nakita mo ba si Lolo? Nagmamadali siyang umalis at hindi man lang sumagot sa bati ko kanina, sabi ni Bobby. Tumakbo si Maxine palabas, ngunit wala nang makita si Tobias. Si Lolo kaya ay talagang inatake ang Grand Patriarch. Ang Grand Patriarch ay dapat na kahit papaano ay nakaligtas at nagtatago ngayon. Nag-aalala ba siya na mahanap siya ng Grand Patriarch at ibalik ang pabor sa hinaharap? Kaya ba siya tumakas? Nakatayo si Maxine sa gate ng mansyon ng mga Caden, nakatingin sa malayo na may tame-time na ekspresyon. Bakit tatangkain ni Lolo na patayin ang Grand Patriarch?
Nagkaroon kaya sila ng hindi pagkakasundo sa kaibuturan ng Spirit Turtle? Malaki ang posibilidad na ito ayon sa mga kalkulasyon ni Maxine. Ang anumang bagay na may kinalaman sa mahabang buhay at pagpasok sa ika-9 na ranggo ay isang mapang-akit na pag-asa sa karamihan ng mga martial artist. Posibleng inatake ni Tobias si Bennett para sa core. Sinusubukang ay proseso ito, huminga ng malalim si Maxine. Ito pa lamang ang simula ng impyerno na darating. Ang pagbaba ng kaguluhan ay nalalapit na. Ang Spirit Turtle ay nagdulot ng malalim na ripples sa sinaunang martial arts world at ngayon ay nagdudulot ng panloob na kaguluhan sa loob ng pamilya Kayden. Habang malalim ang iniisip ni Maxine, may 2 taong lumapit sa malayo. Ito ay isang matandang lalaki at isang dalaga, si Thomas at Thea. Nang makita ang dalawa na naglalakad palapit sa kanya, nanlaki ang mga mata ni Maxine sa gulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1261. Dumating si Thomas sa mansyon ng mga Kayden kasama si Thea. Nang makita sila ni Maxine ay pumuti ng kumot ang kanyang mukha. Panay ang lakad nilang dalawa sa mansyon. Maya-maya, lumitaw sila sa gate ng mansyon. Bahagyang kinabahan si Maxine pero naglakad pa rin siya paarap at pilit silang binati, "Lolo." Si Thea, "Ano ang nagdala sa iyo dito?" Napatingin si Thomas kay Maxine. Bumilis ang pintig ng puso ni Maxine nang magtama ang mga mata nito. Nagkunwari siyang ignorante at nakangiting nagtanong, "Lolo, Thea, bakit nasa punta din kayong dalawa? At saka, ano ang nangyari sa Mount Thunder Sect, Thea? Bakit ka naglalabas ng napakasamang enerhiya?" Ibinaba ni Thea ang kanyang ulo at ibinuka ang kanyang mga labi para magsalita ngunit hindi niya napigil ang magsalita. Hindi tinanong ni Thomas si Maxine kung paano niya ito nailigaw at diretsyong nagtanong, "Nasa mansyon ba ng Cadence ngayon si James?" Tumanggaw si Maxine at sumagot, "Yeah. Si James ay nagpapagamot sa likod bahay." Umangat ang ulo ni Thomas at tiningnan ang plaka na nakasabit sa gate. 2 salita ang nakaukit sa plaque mansion ni Cadence. Matagal na siyang hindi nakakatapak sa lugar na ito. Isang malaking hakbang si Thomas sa loob, at sinundan siya ni Thea. Sumulyap si Maxine kay Thea nang may pagdududa. Masasabi niyang may mali sa kinikilos ni Thea at tiyak na may nangyari sa kanya. Mabilis niyang hinayla si Thea sa isang tabi at bamulong, "Anong problema, Thea?" Wala. Hindi na nagsalita pa si Thea at mabilis na bumalik sa tabi ni Thomas. Lumaki si Thomas sa mansyon ng mga Kayden at medyo pamilyar sa lugar, kaya madali niyang nahanap ang daan patungo sa likod bahay. Natagpuan ni Thomas ang kahoy na bahay sa likod bahay at itinulak ang pinto. Pumasok siya at nakita niya ang ilang miyembro ng pamilya ni Kayden na nagpapagaling ng mga sugat ni James. Sa tabi niya ay isang kulubat na matandang may puting buhok. Thomas. Nang makita nila si Thomas na naglalakad sa loob, ang mga Kayden na nagpapagaling kay James ay natakot lahat. "Lumabas ka." Tiningnan ni Thomas ang mga tao sa silid at malamig na nagutos. Ang ilang miyembro ng pamilya sa loob ng silid ay nag-aagawan sa takot at mabilis na umalis. Samantala, nanatiling nakahiga si James sa kama. Napatingin si Callan kay Thomas ngunit hindi siya pinansin at nagpatuloy sa pagupo ng lotus position sa sahig. Napansin din ni Thomas si Callan at kumunat ang noo niya, "Hindi mo ba ako narinig? Sabi ko lumabas ka na. Talagang mayabang ka, Thomas." Sa wakas ay nagsalita si Callan. "Ikaw." Nagsalubong ang mga kilay ni Thomas. Parang pamilyar sa kanya ang boses. Maingat niyang iniskan ang hitsura ni Callan ngunit hindi niya naalala na nakita niya ang taong ito. "Sino ka?" Nagtaka si Thomas sa matanda. Tumayo si Callan, tumingin sa halos wala ng buhay na si James sa kama, at itinuro ito. "Since bumalik ka, ikaw. Dapat tingnan siya." Hindi na nagtanong pa si Thomas at mabilis na naglakad papunta kay James. Hinawakan niya ang kamay ni James para tasahin siya ng malapitan. Agad na lumalim ang kanyang pagsimangot. Sa loob ng kwarto ay umaasang tumingin sina Thea at Maxine kay Thomas. Tumayo si Thea sa tabi ng kama at tinignan ang maputlang mukha ni James. Ang kanyang mga labi ay pumutok, at ang kanyang paghinga ay mahina. Nadurog ang puso niya nang makita ang kalagayan nito. Matagal na hindi nagsalita si Thomas, at kalaunan ay binasag niya ang katahimikan para magtanong, "Sir Kayden, kumusta si James?"
Ibinaba ni Thomas ang kamay ni James at malungkot na sinabi, medyo malubha ang kanyang mga pinsala. Ang lahat ng kanyang panloob na organo ay nasira, at ang kanyang mga meridian ay nasira. Isang himala na nabubuhay pa siya. Diyos ko, nalungkot ang ekspresyon ni Thea nang marinig iyon. Ang dugo sa kanyang katawan ay nagsimulang kumulo at kumulo muli nang maranasan niya ang matinding emosyon. Isang malakas na enerhiya ang bumungad sa kanya tulad ng dati at agad nitong binasag ang kahoy na bahay. Natangay si Maxine sa biglaang shockwave at itinapon sa lupa na parang manikang basahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1262. Nagulat din si Callan sa biglaang pangyayari. Mabilis niyang itinaas ang kanyang mga kamay, tinakpan ang kanyang takot na mukha habang siya ay patuloy na tinutulak paatras ng puwersa. Ito ay masama. Si Thomas ay natigilan at galit na pinakilos ang kanyang true energy upang sugpuin ang nagkakagulong blood energy sa loob ng katawan ni Thea. Maya-maya, kumalma si Thea. Sa pagtingin sa pagkawasak na dulot niya, sumilay sa mukha niya ang kahihiyan. Sir Caden, ito po. Marahang iwinagayway ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang. Tinanong ni Thea, si Mal iligtas pa ba si James? Nagseryoso na naman ang ekspresyon ni Thomas. Bumangon si Maxine sa lupa at lumapit sa kanila. Napatingin siya kay Thea na may gulat sa mga mata. Napatitig din ang mga mata ni Callan kay Thea. Saglit na nag-isip si Thomas at sumagot, nakakatakot ang kanyang mga sugat, at halos lahat ng puwersa ng kanyang buhay ay naputol. Hindi ako sigurado kung mailigtas ko siya, ngunit kailangan kong subukan. Hindi siya kumpiyansa na mailigtas niya si James sa pagkakataong ito. Tumingin si Thomas kay James, itinaas ang kanyang kamay, at ang makapangyarihang true energy ay pinagsama sa kanyang palad. Idiniin niya ang palad niya sa dibdib ni James, hinayaan ang enerhiya na tumagos sa katawan ni James at ayusin ang mga sugat nito. Ang proseso ay tumagal ng halos 20 minuto. Unti-unting namutla ang mukha ni Thomas. Sa wakas, tumigil siya. Sabik na tanong ni Thea, kumusta, Sir Caden? Sumagot si Thomas, ginamit ko ang aking true energy para ayusin ang mga sugat sa kanyang katawan at ibalik ang kanyang mga naputol na meridian. Kung ganoon, bakit hindi pa siya nagigising? Nag-aalalang sagot ni Thea. Malungkot na umiling si Thomas, kaya kung maibsan ang mga sintomas ngunit hindi ang ugat ng isyo. Pansamantalang pag-aayos lang ito dahil hindi ko na siya lubos na mapagaling. Bahagyang natarante si Maxine at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin sa pansamantalang pag-aayos? Paliwanag ni Thomas, malapit na siyang magising. Gayunpaman, siya ay labis na nasaktan. Ang kanyang mga panloob na organo ay mahina pa rin at ang kanyang mga meridian ay nagkaroon din ng matinding pinsala. Kahit pilit niyang ayusin ang mga ito, hindi na niya magagamit muli ang kanyang true energy. Kung susubukan niya, hindi kakayanin ng kanyang mga meridian ang puwersa at mapuputol kaagad. Nangunot ang noo ni Maxine. Ang ibig mo bang sabihin ay magiging ordinaryong tao lang si James sa hinaharap? Theoretically speaking, oo. Gayunpaman, maaaring hindi iyon ang kaso. Kabisado niya ang mga medikal na libro at nagtataglay ng crucifer. Dagdag pa, pinagkadalubhasaan niya ang heavenly breath, at isa sa ang mga tungkulin nito ay palakasin ang kanyang mga meridian. Baka posible para sa kanya na magamit muli ang kanyang true energy. Kung ganoon, kailan siya gising? Tanong ni Thea. Wala akong sagot dyan. Umiling si Thomas. Pinagaling na ni Thomas ang mga sugat ni James ngunit hindi niya alam kung kailan ito magkakamalay. Sinulyapan niya si Thea at pinaalalahanan, okay naman si James pansamantala. Kontrolin mo ng maayos ang iyong emosyon. Okay. I'll try my best para pigilan ang sarili ko. Kinakabahang tumango si Thea. Naunawaan ni Thea na ang kanyang mood swings ay pumukaw sa dugo ng spirit turtle sa kanyang katawan, na nagiging sanhi ng kanyang pagngangalit sa pagnanasa sa dugo. Kinailangan niyang pigilan ang sarili. Ano bang nangyayari sa iyo, Thea? Tanong ni Maxine. Nanatiling tahimik si Thea, hindi tumitingin kay Maxine. Umupo siya sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ni James. Halos nilalamig sila. Nang tingnan ang kahinaan ni James, sumakit ang kanyang puso, at walang tigil na tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Samahan mo ako saglit, Maxine. Napatingin si Thomas kay Maxine.
Nagsimulang magpanik si Maxine sa loob. Siya ay nag-aalala tungkol sa pagharap sa mga epekto para sa panlilinlang sa kanya. Sa kabila ng takot, sinundan pa rin niya si Thomas hanggang sa makalayo na sila. Lolo, magalang niyang tawag. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Napatingin si Thomas sa kanya. Sagot ni Maxine at sinubukang magpakatanga, anong pinagsasabi mo? Kailan ba kita niloko? Pipilitin mo pa bang maglaro? Noong nasa Mount Thunder Sect ako, malinaw na umalis si Thea sa direksyon ng lungsod, ngunit itinuro mo ako sa kabilang direksyon, itinuro ni Thomas. Paano ko malalaman? Marahil ay lumingon siya sa lungsod pagkatapos umalis sa aking paningin. Ibinaba ni Maxine ang kanyang ulo at tahimik na bumulong, o baka nagkamali ako. Tumingin si Thomas kay Maxine at inikat ang mga mata. Bata ka, alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin. Dahil alam niyang nakita siya ni Thomas, namula ang mukha ni Maxine, at nakaramdam siya ng hiya. Sa sandaling iyon, gusto niyang bumukas ang lupa sa ilalim niya at lumunin siya ng buo. Nga pala, nasaan si Bennett? Bakit hindi ko siya nakita sa paligid? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1263. Ang ating Grand Patriarch. Ayon sa kanyang haka-haka, si Bennett ay hinatake ni Tobias. Gayunpaman, hindi rin siya sigurado kung nasaan siya. Mayroon lamang siyang hindi tiyak na mga postulation na hindi niya ma-verify, kaya hindi siya naglakas loob na sabihin sa kanya. Hindi ko alam. Hindi ko siya nakita pagka-uwi ko. Hindi na nagtanong pa si Thomas at bumalik sa wasak na bahay na gawa sa kahoy. Lumapit siya at sinabing, Thea, ibalik mo si James sa Kensington para magpagaling. Natigilan si Thea at nagtaka ng malakas. Ha? Ibig mo bang sabihin ngayon, Sir Caden? Hindi pa nagigising si James. Okay lang ba sa kanya na maglibot sa ganitong kalagayan? Ubo. Biglang umubo ng mahina si James na kanina pa nakahiga. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, at isang magandang mukha ang bumungad sa kanyang paningin. Thea, mahina niyang tawag. Nang makitang nagising si James, halos maluha-luha si Thea sa tuwa. Honey, gising ka na pala. Salamat sa Diyos, buhay ka. Sa wakas gising ka na. Tuwang-tuwa si Thea. Sinubukan ni James na bumangon ngunit ang kanyang katawan ay nanginginig sa matinding sakit sa buong katawan nang siya ay gumawa ng bahagyang paggalaw. Napangiwi ang mukha niya sa sakit, at damanak ang dugo sa labi niya. Agad siyang kinuha ni Thea ng tisyo at pinunasan ang dugo sa kanyang labi, nag-aalalang sinabi, Honey, grabe ang sugat mo. Huwag kang gumalaw. Humiga si James sa kama at tulalang tumingin kay Thea. Nakakagulat na buhay pa siya. Lolo, nang makita niya si Thomas, tinawag niya ito. James, lumapit din sa kanya si Maxine. Kinuha ni Thomas ang kamay ni James upang suriin ang kanyang pulso at muling tinasa ang mga pinsala. Napaawang ang kanyang mga labi habang sinabing, James, maswerte ka na nakaligtas ka sa mga ganitong kakilakilabot na pinsala sa pagkakataong ito. Gayunpaman, hindi mo magagamit ang true energy o lumipat sa paligid sa ngayon dahil ang iyong mga meridian ay hindi kapani-pani walang marupok. Hindi nila makayanan ang true energy na dumadaloy sa kanila. Kapag nakatulize mo ang iyong true energy, agad nitong dudurog muli ang iyong mga meridian. Si James ay isang martial artist at siya ay isang doktor din. Kaya, naunawaan niya ang kalubhaan at lawak ng kanyang mga pinsala. Akala niya ay dumating na ang kanyang wakas nang maramdaman niya ang lakas ng suntok ni Yakov. Ngayong gising na siya, naunawaan na niya kung gaano siya kaunti. Lolo, kailangan ko ng tulong mo sa ilang acupuncture. Sa walang kaunting pagsisikap, ibinuka ni James ang kanyang mga labi at mahinang humingi ng tulong kay Thomas. Hindi man siya lubos na mapagaling ni Crucifer, tiyak na magpapalakas ito sa kanyang katawan. Sige, tumanggo si Thomas. Nabasa niya ang medikal na aklat ni James at alam niya ang tungkol sa pagkakaroon ng Crucifer. Ang dami ng medikal na aklat ay pangunahing nakatuon sa mga aplikasyon nito. Dahil hindi taglay ni Thomas ang Crucifer, hindi siya nag-abalang basahin ang tungkol dito. Hindi nagtagal, isang wire mula sa manggas ni James ang dumulas sa kanyang palad at nahiwa-hiwalay sa mga pilak na karayom. Magsimula na tayo, Lolo. Sige, tumanggo si Thomas. Kumuha siya ng silver needle. Nagsimulang turuan siya ni James,
I-activate ang iyong true energy at ipasok ito sa karayom, pagkatapos ay simulan mula sa aking anit acupoint. Kinuha ni Thomas ang kanyang true energy. Sa sandaling itinoon niya ang kanyang true energy sa karayom, mabilis itong hinigop na parang espongha at lumaki. Mas maliwanag, kamangha-manghang, bulalas ni Thomas sa pagkamangha. Marami na siyang naranasan sa kanyang paglalakbay at nakakita ng lahat ng uri ng kayamanan ngunit humanga siya sa tagapako. Ipinasok ni Thomas ang silver needle sa acupoint ni James. Nanginginig ang katawan ni James. Ang hinihigop na enerhiya ay kumalat mula sa karayom at tumagos sa buong katawan ni James, na nagdulot ng komportableng sensasyon sa kanyang katawan. Lumapit din si Callan at tinitigan ang mga karayom ng crucifer sa pagitan ng mga daliri ni Thomas. Sa patnubay ni James, ipinagpatuloy ni Thomas ang pagpasok ng mga karayom. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1264. Si Thomas ay isang ikawalong ranggo na Grandmaster. Natural, ang kanyang true energy ay makapangyarihan pa rin kahit na naipasok na niya ang marami nito sa mga karayom ng crucifer. Sa lalong madaling panahon, natapos niya ang paggamot sa crucifer para sa James. Hindi nagtagal, napuno ng pilak na karayom ang buong katawan ni James. Ang mga pilak na karayom na ito ay patuloy na naglilipat ng malakas na enerhiya kay James, na mabilis na nag-aayos ng kanyang mga sel at nagpapatatag sa kanyang mga pinsala. Lumipas ang ilang minuto. Sabi ni James, tama na. Sinimulan ni Thomas na tanggalin ang mga pilak na karayom sa acupoints ni James. Inalis ni James ang crucifer at bumangon sa kama. Iniunat niya ang kanyang katawan at sinabing, mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Parehong nagulat sina Thomas at Callan sa halos mahimalang epekto ng crucifer kay James. Pareho nilang batid ang lawak ng mga pinsala ni James. Malubha ang mga ito upang magduda sa katotohanang makakalagpas si James sa oras na ito. Ilang pilak na karayom lang ang kailangan para gumaling siya hanggang sa puntong ito. Tumingin si Thomas kay James, na iniunat ang kanyang mga paa, at nagtanong, ano ang pakiramdam mo? Ngumiti si James at sinabing, medyo nanghihina pa rin ako, pero nasa labas na ako ng kagubatan pansamantala. Kailangan kong magpagaling sandali. Mabuti, nakahinga ng maluwag si Thomas. Ngayong gumaling na ang mga sugat ni James, ang isa pang problemang dapat lutusin ay kay Thea. Tumingin siya kay Thea ng seryosong mga mata at saka bumaling kay James. James, kailangan kong sabihin sa'yo ang sitwasyon ni Thea. Ha? Nagulat si James at napalingon kay Thea. Bumaba ang tingin ni Thea. Naguguluhan na tanong ni James, anong meron kay Thea? Nasipsap ng kanyang katawan ang dugo ng spirit turtle. Iyon ay beast blood at maaaring makaapekto sa dahilan ng isang tao. Magdudulot din ito ng energy deviation sa mga apektado nito, sagot ni Thomas. Ipinaliwanag niya ang mga pangyayari kay James simula sa Malevolent Sword hanggang kay Thea na pumapasok sa looban ng bahay ng mga Johnston upang patayin si Kennedy para ipaghiganti si James. Seryoso ang tingin ni James nang marinig ang buong kwento. Mahal, nag-alala ako sa iyo, kaya palihim akong bumalik sa Mount Thundersect. Natakot si Thea na masisi siya ni James. Tanong ni James, may paraan ba tayo para harapin ito, Lolo? Umiling si Thomas at sinabing, wala akong magagawa sa ngayon. Makakaasa lang tayo sa modernong teknolohiya para makita kung may paraan para kunin ang beast blood mula sa kanyang katawan at linisin ang kanyang dugo. Kailangan ko munang kumuha ng mga sample ng dugo mula sa kanya sa ospital para sa pagsusuri. Nakikita ko. Tumanggol si James. Iyon lang ang magagawa nila sa ngayon. James, maaari mo bang gamitin ang iyong mga pilak na karayom upang maibalik ang aking lakas? Napaawang ang labi ni Callan at nauutol na tanong. Tumingin si James kay Callan at sumagot, hindi dapat mahirap, pero hindi ko magagamit ang true energy ko ngayon, at kailangan mong maghintay hanggang sa mabawi ko ang lakas ko bago ko subukang tumulong. By the way, sino siya? Tanong ni Thomas habang nakataas ang isang kilay. Na-curious siya tungkol sa pagkakakilanlan ni Callan, ngunit tumanggi ang huli na magpakilala. Casual na sagot ni James, siya si Callan. Nagulat si Thomas, Thea, at Maxine sa sagot niya at bahagyang napaatras. Ang mga mata nilang lahat ay nakatitig kay Callan.
Itinago ni Thomas ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod ay itinoon ni Thomas ang kanyang true energy sa kanyang mga kamao at binalak na patayin si Callan sa isang tiyak na suntok. Ikaw ba talaga, Callan? Tinitigan ni Thomas ang matalino at lantang si Callan na may pangamba. Sa pagkakaalam niya, si Callan ay nasa tuktok ng ika-8 ranggo at naabot na niya ang ika-3 hakbang ng Skyward Stairway. Ayon sa impormasyon mula sa mga sinaunang aklat, ang isa ay mapupunta sa ika-9 na ranggo pagkatapos umakyat sa lahat ng 9 na hakbang ng Skyward Stairway. May sabi-sabi na ang pagtungtong sa ika-9 na ranggo ay magbibigay ng isang walang kamatayang buhay. Si Callan ang taong pinakamalapit na umabot sa ika-9 na ranggo sa nakalipas na ilang daang taon. Samantala, si Thomas ay nasa unang hakbang pa lamang at mas mababa pa kay Callan sa kanyang kapanahunan. Oo, hindi naman itinanggi ni Callan. Tumanggo siya at sinabing, "Ako nga si Callan, ngunit ang aking tunay na enerhiya ay nawala, at ako ay epektibong walang kapangyarihan gaya ko sa kasalukuyan. Mukhang wala na akong mahabang buhay at maaaring mamatay anumang araw ngayon." Sumimangot si Thomas sa kanya at tumingin kay James, masiglang nagtanong, "Anong nangyayari? Bakit nasali ka sa kanya?" Para siyang kaawa-awa at kapos-palad na tao, kaya iniligtas ko ang kanyang buhay, simpleng sagot ni James. Huminga ng malalim si Thomas at inalis ang true energy na naipon niya sa kanyang kamao. Sa mahinang ungol, binalaan niya si Callan, "Callan, you better not be up to no good. Kung hindi, hindi ako magdadalawang isip na burahin ka sa kinatatayuan mo." Ngumiti ng mahigpit si Callan at sinabing, "Thomas, nakita mo na ba akong naglaro ng dirty tricks o isinasangkot ang sarili ko sa mga malalaking plano sa mga nakaraang taon? Ikaw, sa kabilang banda, ay isang hindi kapani-paniwalang matalinong tao na kasama ang buong mundo ng martial arts sa iyong mga plano. Sigurado akong nakinabang ka ng husto pagkatapos patayin ang Spirit Turtle, tama ba? Ang lahat ay naghati sa mga benepisyo. Wala akong nakuha kahit isang bagay." Walang masyadong sinabi si Thomas. Tumingin siya kay Thea at sinabing, "Sumama ka sa akin, Thea, kailangan kong kunin ang dugo mo para sa pagsusuri." Okay, sinundan ni Thea si Thomas at tahimik na umalis. Samantala, bumangon si James at umalis sa bahay na kahoy na halos hindi magkasama. Sumunod naman si Maxine sa likod niya. Ibinuka at isinara niya ang kanyang bibig na parang isda sa labas ng tubig habang nagdadalawang isip na tawagan si James. Pinag-iisipan niya kung sasabihin niya kay James ang nangyari sa underground basement. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1265. Sinakop ng mga iniisip ni Maxine ang kanyang utak. Matapos itong bigyan ng kaunting pagsasaalang-alang, naramdaman niyang kailangang ipaalam kay James ang nangyari. Kung tutuusin, maaaring naambush si Bennett at nagtago. Higit pa rito, walang pakialam si Thomas sa mga gawain ng mga Kaydan. Sa kabaligtaran, si James ay ang tanging isa sa Kaydans na maaaring gumawa ng tumpak na mga paghatol tungkol sa sitwasyon. James, lumingon si James at tumingin kay Maxine. Nang makita niyang nag-aalangan siyang magsalita, nagtanong siya, "Ano ang problema? May nangyari ba?" Maingat na pinili ni Maxine ang kanyang mga salita. "May dapat akong sabihin sa iyo." "Sige po," paliwanag ni Maxine, "bago ka magkamalay, ipinatawag ako ni Lolo sa underground basement. Doon sa ibaba, may namumuong dugo sa sahig. Natarante si Lolo nang makita ito at biglang tumakbo. Hinala ko. Sinabi niya sa kanya ang lahat, kung ano ang kanyang nakita, at ang kanyang mga haka-haka." "Ano?" Nagsalubong ang kilay ni James. "Iminumungkahi mo ba na inatake ni Tobias si Bennett?" Pansamantalang tumanggaw si Maxine. "Hindi ako sigurado, ngunit ito ay isang napakamalamang na posibilidad." Nasa tabi nila si Callan at narinig niya ang usapan. Seryosong tingin niyang tanong, "Nakita mo ba personal na pumunta si Bennett sa basement?" Umiling si Maxine. Hindi ko siya nakita." Mataray na sinabi ni Callan, "Huwag kang magpakalat ng kalokohan kung hindi mo ito nakita ng iyong mga mata. Nanghuhula ka lang." Sinabi ni Bennett na magpapagaling siya at ibabalik ang kanyang true energy. Siguradong nasa isang lugar pa siya sa loob ng mansyon ng mga Kaydan. Dapat kang tumingin sa paligid bago gumawa ng anumang conclusion. Sumasang-ayon ako. Maxine, ipatingin sa mga Kaydans ang mansyon para sa kanya.
Tumango si James bilang pagsang-ayon. Umalis si Maxine sa grupo at tinungo ang front yard. Maya-maya, bumalik si Thea at napansin niya ang pag-aalala ni James. She tried asking him about it. Honey, anong problema? May nangyari ba? Sagot ni James, baka may nangyaring masama. Gayunpaman, hindi pa kami sigurado dahil kinumpirma pa namin ito. Ano kaya iyon? Pinaghihinalaan namin na inatake ni Tobias si Bennett. Ha? Sigurado ka? Gulat na tanong ni Thea. Sagot ni James, hindi pa namin makonfirm kung totoo. Pumunta na si Maxine sa front yard para sabihin sa mga Kayden na hanapin si Bennett. Kung gayon, tingnan natin siya, sabi ni Thea. Tumango si James at nagtanong, dinala na ba ni Lolo ang mga sample ng dugo mo sa ospital? Tumango si Thea. Oo. Umiwas siya ng tingin at nagpatuloy. Honey, umuwi ako dahil nag-aalala ako sa'yo. Gayon din, ako. Naiintindihan ko. Hindi siya sinisisi ni James sa kanyang ginawa. Kung tutuusin, walang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas. Naglakad si James papunta sa front yard. Si Thea at Callan ay naglalakad sa likuran niya. Maraming tao ang nagtipon-tipon at nagbulang-bulungan sa harap ng bakuran. Ipinaliwanag ni Maxine ang sitwasyon sa mga miyembro ng pamilya. May gumanti agad, nakakatawa. Paano ito posible? Bakit sasalakayin ng ulo ng pamilya ang ating Grand Patriarch? Sumasang-ayon ako. Maxine, natanggal ka na sa pamilya at hindi na tayo. Tigilan mo na ang pagtatangka na ipaglaban tayo sa isa't isa. Wala ni isa sa kanila ang naniwala kay Maxine. Lumapit si James, at agad na natakpan ng mga Kayden ang kanilang mga bibig nang makita siya. Kalmado niyang inilibot ang tingin sa lahat. Puro pa rin itong haka-haka sa ngayon, ngunit ang alam natin ay tumakas si Tobias mula sa mansyon sa isang hindi kilalang paraan. Ngayong tumakas ang ulo ng pamilya. Sinong namamahala? Nagpalitan ng nalilitong tingin ang mga Kayden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1266. Sa mga taong ito, pinangasiwaan ni Tobias ang lahat ng may kinalaman sa mga Kayden. Walang nag-isip kung sino ang susunod sa linya bilang ulo ng pamilya pagkatapos na mawala si Tobias. Bakit? Wala bang sino man sa inyo ang may sapat na kakayahan para mamuno? Napakunot ang noo ni James sa katahimikan at kawalan ng pagkilos ng mga Kayden. Kaya ko. Isang boses ang umalangaw mula sa malayo. Di nagtagal, isang magandang dalaga ang lumapit, tinutulak ang isang wheelchair. Isang matandang lalaki na nakasuot ng gintong roba ang nakaupo sa wheelchair. Bakas sa mukha niya ang mga kulubot ng katandaan, at napakahaba ng buhok niya. Siya ay tila medyo matanda at nakadamit tulad ng isang sinaunang makasaysayang figure. Sir Lorenzo, maraming tao ang tumawag at bumati ng magalang sa matanda. Sa isang tabi, bumulong si Maxine, James, anak ni Bennett iyon at ama nina Thomas at Tobias, Lorenzo Kayden. Nagulat si James. Ilang beses na siyang nakapunta sa mansyon ng mga Kayden noon ngunit ni minsan ay hindi niya nakita ang matandang ito. Not to mention, hindi niya alam na buhay pa ang kanyang lolo sa tuhod. Itinuring na si Lorenzo ang pinakamatanda sa lahat ng matatanda sa pamilya. Paliwanag ni Maxine in a hushed tone, pilayan si Sir Lorenzo kaya bihira siyang tumuloy sa mansyon ng mga Kayden. Siya ay nagpapagaling sa ibang lugar. Hindi ko alam kung bakit siya bumisita ngayon sa mansyon ng mga Kayden. Siya nga pala, ang kanyang kapansanan ay dahil nasugatan siya ng iyong lolo, at kailangan niyang putulin ang kanyang paa upang manatiling buhay. Napaawang ang bibig ni James. Isang babaeng nasa early 20s ang nagtulak kay Lorenzo palapit sa kanila. Tumingin siya sa lahat at mahinang nagtanong, ano ang nangyayari? Humakbang si Bobby at nagpaliwanag, Sir Lorenzo, sabi ni Maxine, inatake daw ni Lolo si Bennett. Pagkatapos, tumakas siya sa mansyon. Kung nangyari talaga ito, baka traidor si Lolo sa pamilya namin. Ang aming pamilya ay hindi maaaring pumunta sa isang araw na walang isang malakas na pinuno sa taiman nito. Sa tingin ko, oras na para pumili ng bagong ulo ng pamilya na mamumuno sa pamilya. Inayos ni Bobby ang katawan at tumahimik. Pagkatapos, ipinahayag niya sa malinaw na boses, sa palagay ko ay hindi maaaring manatili sa pag-iisa ang ating pamilya magpakailanman at kailangan nating ipakita ang ating sarili sa mundo.
Nagkataon na mayroon akong mahusay na pag-unawa sa labas ng mundo at taglay ko ang mga kwalifikasyon na kinakailangan para sa posisyon ng bagong ulo ng pamilya. Naniniwala ako na sa ilalim ng aking pamumuno at sa tulong ng mga elder ng pamilya, ang mga Kayden ay asenso sa mas mataas pa. Bobby, sa tingin mo ba kaya mo kaming pamunuan? Napatingin si Carson kay Maxine. Si Carson ay nakababatang kapatid ni Tobias at Thomas. Siya ang pinakabata sa tatlo at siya rin ang pinakamahina. Carson candidly remarked, "If what Maxine said is true, then according to seniority, a youngster like you is not in line to be the family head." Sumasang-ayon ako. Si Lolo ay nagsusumikap para sa pamilya nitong mga taon. Siya ang pinakakwalipikadong maging susunod na ulo ng pamilya. Sumasang-ayon din ako. Maraming tao ang nagsalita at sumuporta kay Carson. Naguguluhan si James sa sitwasyon. Mayroong hindi mabilang na mga kawalang katiyakan at mga problema na dapat ayusin, ngunit narito ang mga Kayden, na nagtatalo tungkol sa posisyon ng ulo ng pamilya. Tumayo siya at sinabing, wala pang nakalagay sa bato sa ngayon. Hanapin natin ang mansyon at hanapin muna natin ang Grand Patriarch. Pinandilatan ni Lorenzo ang mga tao at nagutos, para saan pa kayo nakatayo dito? Bilisan mo at hanapin ang lugar. Naiintindihan. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng pamilya at nagsimulang hanapin si Bennett. Nanatili ang mga mata ni Lorenzo kay James. Napangiti siya sa kasiyahan habang hinarap ang nakababatang lalaki. Very good. Ikaw ay napakabata at may talento. Narinig ko rin ang tungkol sa iyong mga nagawa sa Mount Thunder Conference at kung paano mo natalo si Yakov. Ang balita ay nagulat na si Yakov ay umatake sa iyo, at agad mo siyang pinatay bilang kapalit. Bahagyang ngumiti si James at hindi sumagot sa mga papuri niya. Nagpatuloy si Lorenzo. Nagpakita ako dahil nag-aalala ako na ang ibang mga pamilya ay gamitin ito bilang isang pagkakataon upang salakayin ang aming pamilya dahil ang lahat ng mga makapangyarihang Kayden ay nasugatan sa Mount Thunder Conference. Hindi ko ini-expect na magiging ganito kasaya ang araw. Sa totoo lang, hindi ako nagtitiwala na ang iba ay magtatagumpay bilang ulo ng pamilya. Huwag kang mag-alala. I will be rooting for you to succeed as the head of the family. Tuwang-tuwa si Maxine at dali-daling hinayla ang manggas ni James. James, bakit wala kang sinasabi? Dapat kang magpasalamat kay Sir Lorenzo. Napangiti si James at sinabing, hindi ako interesado sa posisyon ng ulo ng pamilya. Si Callan, na nakatayo sa likuran niya, ay nasisiyahang tumingin. Ang pamilya Kayden ay ang pinuno ng Ancient Four, at ang pagiging pinuno ng pamilya ng Kaydens ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng awtoridad sa Ancient Four. Ngayong may nangyari na sa mga Kayden, ang mga miyembro ng pamilya ay nagsimulang mag-away tungkol sa posisyon ng ulo ng pamilya. Si James, sa kabaligtaran, ay walang interes sa posisyon, at bihirang makakita ng gayong hindi mapaghangad na tao. Napakunot ang noo ni Lorenzo sa casual na sagot nito. Sumimangot ang babaeng nagtutulak ng wheelchair sa likod niya at sinabing, James, huwag mong masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1267. Napatingin si James sa babaeng tulak-tulak ng wheelchair ngunit hindi niya masyadong pinansin ang mga sinabi nito. Talagang wala siyang interes na maging ulo ng pamilya at karaniwang hindi niya isasama ang kanyang sarili sa mga gawain ng pamilya ng mga Kayden. Nandito lang siya bilang paggalang kay Bennett na personal na nagturo sa kanya noon at nagpabalik pa sa kanya para pagalingin ang kanyang mga sugat. Nanatiling tahimik si James at matiyagang naghintay na hanapin ng mga disipulo at iba pang miyembro ng pamilya si Bennett. Nanatili ang mga mata ni Lorenzo kay James na may tame-time na ekspresyon sa kanyang lumang mukha. Hindi nagtagal, unti-unting bumalik ang mga disipulo at miyembro ng pamilya. Hindi ko mahanap ang Grand Patriarch. Hinanap ko na rin ang buong likod bahay, ngunit wala siyang makita. Sinubukan kong suriin ang lahat ng surveillance footage sa aming mansyon ngunit wala akong nakitang kakaiba. Napakunot ang noo ni James habang nakikinig sa mga search report. Ang lahat ay nagkakaisang sumang-ayon sa haka-haka ni Maxine sa nangyari kay Bennett. Naniniwala sila na inatake ni Tobias si Bennett sa kaibuturan ng Spirit Turtle at nakatakas matapos mapagtanto na nakaligtas si Bennett sa kanyang pananambang. Nakatayo sa likuran nila, sinabi ni Callan, si Bennett ay isang 8th rank Grandmaster.
Kahit na nasugatan siya o naubos ang kanyang true energy, hindi siya mahina kaya sapat na ang isang ambush para ilabas siya. Tiyak na nakatakas na siya sa isang ligtas na lugar sa ngayon, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Huminga ng malalim si James at sinabing, sana nga. James, ayaw mo ba talagang maging ulo ng pamilya? Tanong ulit ni Lorenzo. Matigas na sagot ni James, Sir Lorenzo, hindi ako karapat-dapat na maging padre de pamilya. Bukod dito, ako ay nasugatan, na lalong humahadlang sa aking kakayahang mamuno sa pamilya. Dapat pumili ka ng iba. Sir Lorenzo, dahil ayaw ni James na maging padre de pamilya, hindi mo dapat ipilit ang bagay na ito. Oo, may iba pa tayong mas angkop na miyembro para sa posisyon. Dagdag pa, ang kanyang lolo ay itiniwalag mula sa pamilya matagal na ang nakalipas. Iyon lang ang dapat na agad siyang ma-disqualify. Sir Lorenzo, sa tingin ko, mas mabuting pumili ng bagong padre de pamilya mula sa mga nakababatang henerasyon. Ang mga nakatatanda sa pamilya ay dapat na tamasahin ang kanilang retiradong buhay sa halip na magulo sa mga gawain ng pamilya. Ang sinisikap kong sabihin ay, ang mga matatanda at nakatatanda ay bigyan tayo ng pagkakataon ng mga kabataan. Maraming tao ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Hindi na lang pinansin ni James ang kanilang usapan at lumabas na ng bakuran ng mga Kaden. Sa gate ng mansyon, nagtanong si Maxine, James, sigurado ka ba dito? Desididong tumango si James. Oo, ayaw kong pangunahan ang mga Kaden. Patuloy ni Maxine, hindi mo ba napapansin na medyo kakaiba ang biglaang pagsulpot ni Sir Lorenzo? Hindi pa siya nakakapunta sa mansyon ng mga Kaden sa mga nakaraang taon. Bakit siya biglang sumulpat pagkatapos masugatan si Bennett? Higit pa rito, paano niya malalaman na inatake ka ni Yakov? Hindi alam ng maraming tao na nasugatan ka sa isang palihim na pag-atake. Kahit na alam ng mga tao ang tungkol dito, hindi sila magiging lokal sa kabisera, kaya paano niya nalaman? Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni James. Tumingin siya kay Maxine at pinindot siya para sa higit pang mga detalye, ano ang ibig mong sabihin? Napaisip si Maxine at sinabing, sa tingin ko, posibleng nakatakas si Bennett at hinanap si Sir Lorenzo para pangasiwaan ang sitwasyon. Huwag mong isipin na maliitin siya dahil lang sa may kapansanan siya. Narinig ko kay Lolo na medyo makapangyarihan siya sa kabila ng kanyang kalagayan. Iyan ba ang kaso? Kumunat ang noo ni James. Dapat lang. Siya ay dapat na naghahatid ng mensahe ng Grand Patriarch na nais mong maging ulo ng pamilya. Kailangan mo ba talagang pusong panoorin ang unti-unting paghina ng mga Kaden? Bakas sa mukha ni James ang pag-aalala. Talagang wala siyang interes na maging ulo ng pamilya. Sa napakalaking pamilya, ang mga panloob na salungatan ay matindi at komplikado. Hindi siya nasangkot sa mga gawain ng Cadence o sa mga salungatan sa pagitan ng Ancient Four. Mahal, malubha kang nasugatan ngayon at kailangan mong magpahinga. Hindi ka dapat makisali sa mga bagay na ito. Inutusan ako ni Sir Caden na ibalik ka sa Kensington para gumaling sa iyong mga sugat. Kahit na gusto mong maging ulo ng pamilya, kailangan mong maghintay hanggang sa ganap na gumaling ang iyong mga sugat. Nag-atubili si Thea na pasukin ngayon si James bilang ulo ng pamilya. Siya ay malubhang nasugatan, kaya kung sinubukan ng mga Caden na hindi sumang-ayon at nagpasya na atakihin siya, paano siya lalaban? Suggest din ni Callan, tama si Thea, James. Dapat mong unahin ang pagbawi sa ngayon. Maaari kang gumawa ng mga plano pagkatapos na maging mas mahusay. Sandaling nag-isip si James at pumayag sa kanilang desisyon. Sige, maghintay tayo sandali sa tirahan ng mga Caden. Pagbalik ni Lolo, babalik tayo sa Kensington. Sa kanyang puso, walang mabilang na pagdududa si James na gusto niyang sagutin ni Thomas. Gayunpaman, mabilis na umalis si Thomas at halos wala ng pagkakataon na maalis ang hangin sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1268. Bumalik sila sa mansyon ng mga Caden para matiyak ang maghintay sa pagbabalik ni Thomas. Kanina pa nagmamadaling umalis si Thomas pero nagkataon lang na mabilis din itong nakabalik. Wala pang isang oras, nakabalik na siya sa mansyon ng mga Caden. Maraming tao ang nagtipon sa sala ng mansyon ng mga Caden. Ang ilang matatanda tulad nina Lorenzo at Carson, gayon din ang ilan sa mga nakababatang miyembro ng pamilya, ay nagtipon.
Lahat sila ay nasa mainit na talakayan tungkol sa taong pinakaangkop na umakyat bilang ulo ng pamilya at mga siwa sa kanilang mga gawain sa pamilya. Nang bumalik si Thomas at naglakad papunta sa sala, lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Napansin agad ni Thomas si Lorenzo na naka-wheelchair. Napansin din siya ni Lorenzo. Nagpalitan ng tingin ang dalawa. Matapos magtitigan ng ilang segundo, dumiretso si Thomas patungo kina James at Thea at tiningnan sila ng seryosong tingin. James, Thea, lumabas na ang resulta ng test. Agad na tanong ni James, ano ang mga resulta? Bahagyang umiling si Thomas at sinabing, hindi ito optimistiko. Ang dugo ng spirit turtle ay ganap na nahalo sa dugo ni Thea. Nagresulta ito sa kusang mutation ng katawan ni Thea. Ang bago niya. Ang dugo ay isa na hindi pa nakikita ng medikal na mundo bago. Ang mutated na dugo ay mabilis na kumakalat sa kanyang buong katawan at makikasama sa kanyang mga organo. Ang bottom line ay, mahirap linisin ang kanyang dugo sa pamamagitan man ng dialysis o exchange transfusion. Kung pipilitin nating gawin ito, ang mga organo ni Thea ay mabilis na masisira at hindi na masosustain ang kanyang katawan. Ganoon ba kaseryoso? Nagsalubong ang mga kilay ni James, na bumubuo ng malalalim na kulubot sa kanyang noo. Walang lakas na ekspresyon si Thomas habang nagpapatuloy. Ang isang exchange transfusion o dialysis ay wala sa tanong. Ang tanging solusyon lang namin, sa ngayon, ay panatilihing nasa positibong kalagayan ng pag-iisip si Thea at tiyaking hindi pa bago ng husto ang kanyang mga emosyon. Hindi rin niya magagamit ang kanyang true energy. Kung hindi, maaapektuhan ng beast blood ang kanyang utak, makokontrol siya, at magdudulot sa kanya ng isang energy deviation. Napatingin si James sa maputlang mukha ni Thea. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan para sa kanya. Marami nang pinagdaanan si Thea sa buhay. Pumangit siya at tiniis ang pangungutya ng lahat sa paligid niya sa loob ng 10 taon. Ngayon, ang kanyang dugo ay nabahiran ng dugo ng spirit turtle at nagbanta na magdudulot ng energy deviation anumang oras. Bumaling si Thomas kay Thea at mariing pinaalalahanan, Thea, dapat kang mag-ingat na pigilan ang iyong emosyon lalo na ang iyong galit. Ang kapangyarihan ng beast blood ay napakalakas. Ligtas na sabihin na ang kapangyarihan nito ay katumbas ng kapangyarihan ng isang 8th ranked grandmaster. Hindi maiwasan ni Maxine na sumulyap muli kay Thea. Nagulat siya sa balita at naisip, ito ay katumbas ng kapangyarihan ng isang ika-8 ranggo na grandmaster. Malungkot na pagpapatuloy ni Thomas. Ang lakas ko ngayon ay hindi sapat para sugpuin ng tuluyan ang agresibong kapangyarihan sa katawan ni Thea. Kailangan kong umalis ng ilang oras upang magnilay sa pag-iisa. Maaaring tumagal ng 8 hanggang 10 taon. Pinakamarami, o sa pinakamagandang sitwasyon, 3 hanggang 5 taon. Gayunpaman, siguradong babalik ako. Wala na talaga siyang magawa sa kalagayan ni Thea gaya niya ngayon. Matapos katayin ang spirit turtle, nakuha ni Thomas ang apdo nito, na itinuturing ding mahalagang kalakal. Kaya, nais niyang makahanap ng isang lugar para sa closed-door meditation upang maabot ang ika-9 na ranggo. Bilang karagdagan, mayroong ilang piraso ng core ng spirit turtle. Siya ay nagsumikap ng husto upang makita ang planong ito na matupad ngunit hindi nakakuha ng isang piraso. Paano niya napanindigan iyon? Marami pa siyang lakas na natitira dahil halos hindi na siya gumastos sa pakikipaglaban sa spirit turtle. Nangangahulugan ito na madali niyang maaga ang mga core mula sa iba pang mga martial artist na malamang nananghina sa labanan. Mas magiging mahirap para sa kanya na gawin ito kung ganap nilang pinino ang core at nakuha ang lakas na inaalok nito. Aalis na ako. Mag-ingat kayo. Tumigil ka dyan. Sigaw ni Lorenzo na nakaupo sa wheelchair. Huminto si Thomas sa kanyang kinatatayuan at lumingon kay Lorenzo. Tiningnan siya ni Lorenzo ng patay sa mga mata, 30 years na, Thomas. Naabot mo na ang iyong mga layunin, kaya bakit hindi ka tumigil dito? Tinitigan ni Thomas ang nagniningas na tingin ni Lorenzo at mahinahong sumagot, nasugatan kita 30 taon na ang nakalilipas dahil sa sarili mong mga aksyon. Kinatay ko ang mga miyembro ng sarili naming pamilya dahil karapat-dapat sila. Hindi sila dapat. Binyantaan ako, lalo na hindi kasama si Zyla. Inosente si Zyla. Pagkatapos magsalita ni Thomas, tumalikod siya at umalis nang hindi lumilingon. Lolo, sigaw ni James sa kanya,
Ngunit wala na ang figure ni Thomas. Lahat ng mata ay nakatutok kay Lorenzo. Tila may mas malalim na kwento sa anumang nangyari 30 taon na ang nakalilipas sa sambahayan ni Kayden. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1269. Matapos makipagpalitan ng kaunting salita ni Thomas kina Thea at James ay agad itong umalis. Naguguluhan na bamulong si James, ano ang nangyari 30 taon na ang nakakaraan? Sino si Zyla? Tumingin siya kay Lorenzo na naka-wheelchair at nagtanong, ano ang nangyari sa sambahayan ng mga Kayden 30 taon na ang nakararaan? May mataimtim na tingin sa matanda at kulubat na mukha ni Lorenzo. Tahimik siyang tumingin sa gate na may malungkot na ekspresyon. Dahil ayaw niyang magpaliwanag, hindi na itinuloy ni James ang isyu. Gayunpaman, hinuha ni James na napilitan si Thomas na gawin ang mga bagay na ginawa niya noon. Tumingin si James kay Thea sa tabi niya at sinabing, "Thea, dapat din tayong bumalik sa Kensington. Bukas ay bisperas ng bagong taon. Dapat tayong bumalik upang ipagdiwang ang bagong taon." "Okay." Tumanggo si Thea. "Aalis ka ba, James? Hindi ka mananatili sa mga Kayden para ipagdiwang ang bagong taon?" Tumayo si Maxine at nakapout na dismayadong tanong. Marahang umiling si James at sinabing, "Hindi. Ang aking lolo ay pinatalsik mula sa mga Kayden 30 taon na ang nakalilipas. Kaya, hindi na ako bahagi ng pamilyang ito." Pagkatapos magsalita, hinawakan niya ang kamay ni Thea at naglakad palabas ng gate sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng mga Kayden. Isang hakbang pasulong si Maxine. Gusto niyang habulin siya at patuloyin, ngunit wala siyang magandang dahilan para dito. Ang kanyang magandang mukha ay may bahid ng kawalan ng lakas at kalungkutan. "Maxine." Isang boses ang tumawag mula sa likuran niya. Lumingon si Maxine at tumingin kay Lorenzo. Magalang siyang sumagot, "Yes, Sir Lorenzo." Tumingin si Lorenzo sa mga tao at sinabi, "Ngayong wala na ang aking ama at si Tobias saan man, ang mga Kayden ay hindi maaaring iwanang walang pinuno. Kaya naman, ipinapahayag ko na pansamantalang magsilbing ulo ng pamilya si Maxine hanggang sa malutas ang usaping ito." "Ano?" Gulat na bulalas ni Maxine. Mabilis siyang umatras at ikan-away ang kanyang mga kamay bilang pagtanggi, "Sir Lorenzo, hindi ako papayag. Hindi ako qualified, at hindi rin ako nagtataglay ng kakayahan na maging ulo ng pamilya. At saka, hindi ako kahit isang Kayden dahil sa aking dugo." "Tama na yan, Sir Lorenzo, natanda ka na ba? Walang kahit isang patak ng dugo ni Kayden si Maxine. Isa pa, babae siya. Paano mamumuno sa pamilya ang isang tulad niyan?" Si Bobby ang unang humakbang at mapusok na nagprotesta. "Sir Lorenzo, mangyaring pag-isipang muli ito. Maraming tao ang tutol sa ideya, lalo na ang mga nakababatang miyembro ng pamilya. Lahat sila ay nakatitig kay Maxine na may masamang tingin. Handa silang paghiwalayin siya." Matatag si Lorenzo sa kanyang desisyon. "Uulitin ko lang minsan. Simula ngayon, si Maxine na ang magsisilbing temporary family head. Ang sinumang tumutol ay maaaring humakbang pasulong." Ang kanyang boses ay nangingibabaw at may awtoridad. Sandaling natahimik ang mga Kayden na nagtipon sa sala. Nakatayo sa tabi ni Bobby, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang marahan na yamakap kay Bobby. Agad na naunawaan ni Bobby at humakbang pasulong, sumisigaw, "Tutol ako." Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Bobby sa kanyang bibig, itinaas ni Lorenzo ang kanyang kamay at nag-concentrate ng isang malakas na enerhiya sa kanyang palad, itinulak ang puwersa kay Bobby. Agad na natangay si Bobby at bumagsak sa lupa. Nagbuga siya ng dugo. "Ito." Napabuntong hininga ang mga Kayden. Inilipat ni Lorenzo ang kanyang tingin sa mga tao at muling nagtanong, "Sino pa ang tumututol?" Ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo at tumahimik. Dahil walang tumututol, saka naayos na ang usaping ito. "Carson, tulungan mo si Maxine." "Naiintindihan." Tumanggo si Carson at sinulyapan si Maxine. Nakaugat si Maxine sa lupa. Sa pagkakataong iyon ay naguguluhan pa rin siya sa nangyari. Theoretically, hindi siya kailanman magiging sa pagtakbo para sa ulo ng pamilya. Paanong biglang natupad ang desisyong ito? Ano ang iniisip ng matanda? Maxine. Oo, Sir Lorenzo. Bumalik si Maxine sa realidad at sumagot ng magalang.
Tumingin si Lorenzo kay Maxine at nagtanong, may tiwala ka ba na matutulungan mo ang pamilya na umangat pa ng mas mataas? Panipi kuwit panipi, nag-aalangan namang sumagot si Maxine. Napatingin siya sa ibang miyembro ng pamilya na naruroon. Bagamat nanatili silang tahimik, mapait at puno ng kawalang kasiyahan ang kanilang mga ekspresyon. Hindi siya sigurado kung bakit gusto ni Lorenzo na siya ang maging pansamantalang ulo ng pamilya. Alam na alam ni Maxine na hindi sasang-ayon ang pamilya sa kanyang desisyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1270. Anong mali? Kumunot ang noo ni Lorenzo at napakunot ang noo niya. Mabilis na tumugon si Maxine na may katiyakan sa sarili hanggat kaya niya, basta handa ang pamilya na makipagtulungan sa akin, buong tiwala ako na malalampasan natin ang anumang unos ng mundo. Mabuti sana iyon. Tumingin si Lorenzo sa mga kayden na naruroon at mahinahong sinabi, puntahan mo ako kung may mga taong ayaw makipagtulungan sa iyo. Pagkatapos magsalita, gumawa siya ng gesture bilang hudyat ng kanyang pag-alis. Itinulak siya ng babaeng nasa likod niya palabas ng gate sa ilalim ng maalalang mga mata ng pamilya. Huff! Pagkaalis ni Lorenzo, huminga ng malalim si Maxine. Ulo ng pamilya. Hindi niya kailanman naisip na maging pinuno ng pamilya ng mga Kayden at pinuno ng Ancient Four balang araw. Siya ay inampon ni Tobias at palaging may mababang katayuan sa mga Kayden. Ngayon, ang mga bagay ay sa wakas ay dumating sa ito. Buo ang tiwala niya sa pamamahala at pamamahala sa mga Kayden dahil sinundan niya si Tobias mula nang maalala niya. Higit pa rito, kumilos siya bilang isang tagapayo kay Tobias. Tumingin si Maxine sa mga miyembro ng pamilya na naruroon at nagbigay ng kanyang unang direktiba. Ipasa ang order para sa mga pangunahing miyembro ng pamilya na makarating sa meeting room sa loob ng 1 oras. Pagkatapos magsalita ni Maxine, tumalikod na siya at umalis. Sa sandaling lumabas siya ng silid, ang silid ay sumabog sa galit na galit. Bakit? Anong mga birtod o kakayahan mayroon si Maxine para maging ulo ng pamilya natin? Siya ay isang babae na walang kaugnayan sa mga Kayden. Si Sir Lorenzo siguro ay natanda na. Lolo, bakit hindi ka tumayo para sabihin ang kahit ano? Nang naroon si Lorenzo, ang mga taong ito ay hindi nang ahas na tumutol. Ngayong nakaalis na siya, lahat ay nagsimulang magpahayag ng kanilang mga hinaing. With a resigned look, Carson said, nag-utos na si Dad. Paano ko siya tatanggihan? Sa oras na nangyari ito, si Bobby ay tinulungang makatayo mula sa kung saan siya nahulog kanina. Inalalayan ng dalawang katulong si Bobby at dinala sa gilid ni Carson. Namumutla ang mukha niya habang sumisigaw, Lolo, hindi mo mapapayagan si Maxine na maging padre de pamilya natin. Hindi mo kaya, mangyaring magtungo sa Southern Ridge at ibalik si Sir Luca sa pamilya. Tama na, pakibilisan at imbitahan si Sir Luca. Maraming tao ang sumang-ayon sa mungkahi. Ang pamilya Kayden ay ang pinuno ng Ancient Four. Sila ay isang malaking pamilya na may libu-libong taon ng kasaysayan sa likod nila. Sa kanila, mayroong hindi mabilang na mga pamilya ng sangay. Si Luca Kayden ang nakatatandang kapatid ni Lorenzo. Siya rin ang panganay na anak ni Bennett. Noon, nakipagkompetensya siya kay Carson para sa posisyon ng ulo ng pamilya ngunit natalo. Pagkatapos ng kanyang pagkatalo, umalis siya sa capital at sumilong sa Southern Ridge. Saglit na nag-isip si Carson at sumagot, dahil dumating na ang sitwasyon, si Sir Luca lang ang tanging tao na maaaring tumutol sa desisyon ng tatay ko ngayon. May ipapadala ako sa Southern Ridge. Sa ngayon, dapat pumunta ang lahat sa pulong ayon sa bilin ni Maxine. Samantala, tinungo ni Maxine ang likod bahay ng mansyon. Nakatayo siya sa harap ng pasukan ng underground basement. Siniyasat niya ang mekanismo sa artificial na burol sa kanyang harapan at nahulog sa malalim na pag-iisip. Seryoso ang ekspresyon ng kanyang magandang mukha. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Sinusubukan niyang pagsamahin ang mga piraso ng puzzle. Positibo si Maxine na inatake ni Thomas ang Grand Patriarch dahil tila nababalisa siya kanina, at may dugo sa sahig. Gayunpaman, naguguluhan siya kung bakit biglang magpapakita si Lorenzo. Si Lorenzo ang dating patriarka bago si Tobias. 30 taon na ang nakalilipas, ipinasa niya ang posisyon kay Tobias at nanirahan sa pag-iisa sa ibang lugar. Paano siya lumitaw sa ganoong maginhawang timing? Higit pa rito,
Partikular niyang gustong italaga si James bilang padre de pamilya. Pagkatapos lamang tumanggi si James, naipasa sa kanya ang posisyon. Maaari bang nakatakas ang Grand Patriarch sa kabila ng kanyang matinding sugat at nagawang mamagitin si Sir Lorenzo para sa kanya? Pasiga na tanong ni Maxine.